Ang lalaking pumatay sa pamilya ni Arhan ay hindi pangkaraniwang kaaway. Si Carlos ay isang master ng espada, isang halimaw na lampas sa hangganan ng tao, at kahit gaano pa magsanay si Arhan, ang paghihiganti ay tila imposibleng makamit. Pero nang halos mawala na ang lahat ng pag-asa, ang larawan ng kanyang maalamat na ninuno, si Liam Caravan, ay biglang nabuhay. Ang tagapagtatag ng pamilyang Caravan ay matagal na siyang pinagmamasdan sa katahimikan, naghihintay sa araw na ang galit ni Arhan ay maging sapat na lakas upang dalhin ang bigat ng paghihiganti. At ngayon, dumating na rin ang araw na yon. Ibinunyag ni Liam ang isang lihim na nakatago sa dugo ng pamilyang Caravan. Isang kapangyarihang tila lubos na kabaliwan. Sa pamamagitan ng paglunok ng espada, maaaring makuha ni Arhan ang mga alaala at teknik ng dating may-ari nito. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilyang Caravan ay nakapagluwal ng mga master ng espada sa loob ng maraming henerasyon. May isang problema lamang. Upang simulan ang landas na yon, kailangang gawin ni Arhan ang imposible. Kailangan niyang painitin ang espada ni Liam, kagatin ang nagbabagang bakal, at lunukin ito ng pira-piraso. Nakaukit sa isip niya ang duguang mukha ng kanyang mga magulang, at pinapaliyab ng pangalan ni Carlos ang kanyang galit. Pinili ni Arhan na huwag mag-atubili. Isinaksak niya ang kanyang mga ngipin sa pulang init na talim at punitin ang isang piraso na parang candy, pinilit ang sarili na lunukin ang nagbabagang metal. Sa kabila ng sakit, ipinagpatuloy ni Arhan na ubusin ang natitira, determinado na makamit ang kanyang paghihiganti. Para mas maunawaan ang kwento, balikan muna natin ang nakaraan. Lumaki si Arhan na napapalibutan ng mga kwentong hindi kailanman tumugma sa buhay na kanyang ginagalawan. Ikinukwento ng kanyang ama ang pamilyang Caravan na parabang mga alamat, dati makapangyarihang mga master ng espada na ang mga pangalan ay kinatatakutan sa iba't ibang kaharian. Ngunit para kay Arhan, ang mga kwentong iyon ay parang hungkag. Ang kanilang tahanan ay unti-unting nasisira, ang kanilang impluensya ay matagal nang nawala, at ang baryong kanilang pinamumunuan ay hirap na mabuhay. Mahirap maniwala sa kadakilaan kung ang lahat sa paligid mo ay senyales ng pagbagsak. Gayunpaman, maayos ang pakikitungo ni Arhan sa mga tao sa kanilang lupain. Nakikipagtulungan pa siya sa kanila sa bukid habang nagdadala rin ng mga paninda sa pamilihan upang ibenta. Isang karaniwang araw lamang ang pagpunta niya sa pamilihan, at umalis si Arhan ng masaya, ngunit pagbalik niya, ang tanging sumalubong sa kanya ay isang lupain na nababalot ng dugo ng kanyang mga kababayan. Natigilan si Arhan sa malagim na tanawing nasa kanyang harapan. At bigla, lumitaw sa likuran niya ang kanilang mayordomo upang gamayan siya, habang ibinubunyag na isang master ng espada ang umatake sa baryo at 10 minuto lamang ang kinailangan nito upang lipulin ang kalahati ng mga taga roon, na sinasabing sumusunod lamang siya sa utos. Akala ni Arhan ay tapos na ang lahat, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, si Carlos, ang master ng espada, ay pinatawad ang kanyang mga magulang, at sa sandaling iyon nang yakap niya ang kanyang ina. Alam ni Arhan na hindi pa tapos ang kanilang mga pagsubok. Binigyan ng master ng espada ang kanyang mga magulang at ang mga nakaligtas ng 1 buwan upang maglaho. Sa takot at kawalan ng pag-asa, tumakas ang mga nakaligtas mula sa baryo, iniwan itong wasak at walang buhay. Ang mga magulang ni Arhan, gayunpaman, ay piniling manatili dahil iyon ang kanilang responsibilidad bilang mga pinuno ng baryo. Sinubukan nilang papuntahin ang mayordomo kasama si Arhan palayo sa baryo, ngunit tumakbo siya pabalik sa kalagitnaan ng daan. Gaya ng dati, isang karumal-dumal na tanawin lamang ang kanyang nadatnan kung saan ang ulo ng kanyang ama ay nakasabit sa isang poste at ang kanyang ina ay pinaslang. Sinubukan niyang atakihin ang master ng espada gamit ang isang pana, ngunit napaluhod siya sa takot at pinili siyang patawarin ng master ng espada. Ngunit may babala na huwag na niyang ipagpatuloy ang kanilang angkan dahil babalik lamang siya upang muling lipulin ang mga ito sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nawala kay Arhan ang lahat, ngunit isinumpa niya ang paghihiganti laban sa kanyang pinakamalaking kaaway, si Carlos. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 taon, at sa panahong ito, naghanda si Arhan para sa paghihiganti laban sa isang master ng espada na itinuturing na sukdulan ng lakas. Naiwan si Arjan na puno ng mga tanong dahil wala siyang ideya kung bakit pinatay ni Carlos ang kanyang pamilya o kung sino ang nasa likod ng lahat. Kahit na nagliliyab ang mga tanong sa kanyang isipan, alam niyang may isang bagay na nananatili, at iyon ay ang katotohanang ang buhay ng lahat ng namatay mula sa baryo ay hindi na kailanman maibabalik. Gaya ng karaniwan niyang ginagawa, tumayo si Arjan sa harap ng pader sa kanyang kastilyo upang titigan ang espada at ang larawan na sinasabing pag-aari ng kanyang ninuno na si Liam Caravan. Biglang may kakaibang nangyari habang nakatitig siya sa larawan, at nagsimula itong maglabas ng maliwanag na liwanag kasabay ng isang tinig na umuusbong mula rito. Nang tuluyang mabuo ang liwanag, nag-anyong isang matandang lalaki ito na tinawag si Arhan na kanyang inapo. Hindi makapaniwala si Arhan sa kanyang mga mata dahil sa mismong harapan niya ay ang kanyang ninuno na si Liam Caravan. Sa una, binaliwala ito ni Arhan dahil iniisip niyang hindi tama ang kanyang nakikita,
at marahil ay nakararanas siya ng matinding pagkabigla sa isip dahil sa lahat ng nangyari sa kanya. Ngunit unti-unting naging malinaw na ang imahe sa kanyang harapan ay hindi isang guni-guni. Nagsalita si Liam, sinasabi kay Arhan na nararamdaman niya ang kalituhan sa kanyang puso dahil natatakot siyang baka tuluyan na siyang nawawala sa katinuan. Tinanong din siya kung nagugulat siya na ang kanyang ninuno, na pinaniniwalaan niyang isang alamat, ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Pagkatapos, tinanong siya ni Arhan kung siya nga ba ang tunay na tagapagtatag ng kanilang pamilya, ang pinakamalakas na master ng espada sa kasaysayan. Bukod pa rito, nais din niyang malaman kung bakit nagpa siya itong magpakita sa sandaling iyon kung siya nga ang dakilang master ng espada na kanilang kinukwento. Nanaig ang galit at pagkadismaya ni Arhan habang sumisigaw siya kay Liam, tinatanong kung bakit pinili niyang magpakita sa ganoong sandali. Kalmadong sumagot si Liam na kailangan niyang makasiguro, ibinubunyag na ang paghihiganti ay isang pagsubok na hindi dapat simulan kung hindi handang isantabi ang lahat. Dahil dito, binantayan niya si Arhan sa nakaraang isang taon, araw-araw. Napagtanto niya na kahit na mayroon siyang talento na napakahina at halos wala ng pag-asa na kahit siya mismo ay hindi maitatanggi, hindi niya kailanman binitawan ang kanyang espada kahit isang araw. Namangha si Liam sa kanyang matinding pagkahumaling at sa kanyang kalooban na tumatangging maglaho. Sinabi ni Liam sa kanya na ang dahilan kung bakit siya ngayon lamang nagpakita ay dahil ang galit sa mga mata ni Arhan ay sa wakas umabot na sa lalim na kanyang hinihintay. Bukod pa rito, inamin ni Liam na ang kanyang sariling pasensya ay umabot na rin sa hangganan at ang pagnanais niyang pumatay ay naghahangad na punitin ang taong walang awa na pumatay sa kanyang mga inapo. Binanggit ni Liam na may isang katotohanang hindi maikakaila at iyon ay ang tanging isang master ng espada lamang ang makakapatay sa kapwa master ng espada. Sigurado si Liam na alam ito ni Arhan, kaya nga niya inindayog ang kanyang talim hanggang sa punto ng pagkabaliw habang nanunumpa ng paghihiganti. Gayunpaman, ipinaalam ni Liam kay Arjan na kahit gaano pa siya magsanay, hinding-hindi niya maaabot si Carlos. Ipinaliwanag niya na ang isang master ng espada ay isang nilalang na lampas sa hangganan ng pagiging tao. Isa itong antas na napakataas na kahit ang mga tinatawag na henyo ay hindi ito maunawaan. Kahit sa hanay ng mga makapangyarihang master ng espada, si Carlos ay nananatiling pinakamataas na hiyas. Inamin ni Liam na kahit sa kanyang panahon ay kakaunti lamang ang may ganitong kakayahan, na nangangahulugang sa kasalukuyang panahon ay walang makakatapat sa kanya. Sinabi niya kay Arjan na habang lumilipas ang panahon, lalo pang lalakas si Carlos. Nang marinig ni Arjan ang lahat ng ito, nagsimulang manginig ang kanyang puso dahil alam na niya noon pa man na napakalakas ni Carlos, ngunit hindi niya ito kailanman nakita bilang isang imposibleng talunin. Umungol si Arjan sa pagkadismaya dahil hindi siya makapaniwala na ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya ay magiging isang bayani, habang siya ay nakaupo lamang sa gilid at walang magawa kundi manood, katulad ng dati. Sakto namang sinabi ni Liam na nagbago na ang lahat dahil narito na siya ngayon upang tulungan si Arhan na maging mas dakila pa kaysa kay Carlos. Sinabi ni Liam kay Arhan na nais niyang siya ang humatol sa basurang si Carlos na pumatay sa kanyang mga inapo na parang mga tupa. Ipinaalam ni Liam kay Arhan na iisa lamang ang landas pasulong, at ito ay landas na tanging ang mga karavan lamang ang tinatahak. Sinabi niya kay Arhan na ang paraan ay kainin niya ang kanyang espada na nakasabit sa pader. Lubos na nalito si Arhan nang marinig ito, at tinitigan niya ang lalaki na parabang isa itong baliw. Pagkatapos, dinala ni Liam si Arhan sa pandayan, kung saan ipinaliwanag niya na ang pamilyang karavan ay may halong dugo ng mga duwende. Ipinuwesto ni Arhan ang espada ni Liam sa pugon habang patuloy na nagpapaliwanag si Liam ng lahat. Binanggit niya na ang komposisyon ng dugo ay nagmula sa kanya dahil siya ay isang hybrid na duwende. Kahit na ang dugong duwende ay may mga katangiang hindi nakikita, ang dugo ay nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan na naipapasa sa mga inapo. Ipinaliwanag niya na ang mga kakayahang ito ay konektado sa mga talim, at ibinunyag na sa pamamagitan ng pagkain ng espada, maaaring maabsorb ng isang tao ang mga alaala at teknik ng may-ari nito bilang sarili niyang kakayahan. Ito ang kapangyarihang nagbigay daan upang ang pamilyang Caravan ay makalikha ng mga master ng espada sa bawat henerasyon, kaya naging isang prestihiyoso at dakilang angkan. Nagulat si Arhan nang marinig ito dahil alam niyang ang mga duwende ay kaibigan ng metal at apoy, ngunit hindi niya alam na mayroon silang ganitong kakaibang kakayahan. Kahit na ang kwento ay tila absurdo at nakakalito, alam ni Arhan na ang katotohanan ay mapapatunayan lamang sa resulta. Tumingin si Arhan sa mga mata ni Liam na puno ng determinasyon, at sinabi niyang ipakita sa kanya kung paano kainin ang espada dahil wala siyang kahit kaunting pag-aatubili. Gayunpaman, sinabi ni Liam na simple lamang ang paraan, at kailangan niyang painitin ang talim hanggang sa ito ay maging sapat na mainit upang bahagyang lumambot. Kapag nagawa na ito, kailangan niya itong kagatin at lunukin. Walang pag-aatubili, ginawa ito ni Arhan habang iniisip kung siya ba ay nababaliw na o marahil ay naengkanto.
Ngunit wala siyang pakialam sa mga yon dahil kung may kahit pinakamaliit na tsansa na magtagumpay siya, handa siyang kunin iyon. Mariing kinagat ni Arhan ang mainit na espada at pinunit ang isang bahagi nito na parang candy. Isang nagliliyab na sensasyon ang dumaloy sa kanyang katawan habang nilulunok niya ito at napasigaw siya sa sakit na parabang siya ay nasusunog. Nawalan siya ng lakas na kumilos habang nabitawan niya ang espada sa kanyang kamay at hinawakan ang kanyang lalamunan sa sakit. Bumagsak siya sa lupa, ngunit tumanggi siyang mawalan ng malay habang iniisip ang mga kakilakilabot na bagay na kanyang pinagdaanan. Ang mukha ng kanyang mga magulang na nakahandusay sa dugo ay nagsilbing motibasyon sa kanya at si Carlos ang nasa gitna ng kanyang galit. Dahil dito, pinulot ni Arhan ang espada at ipinagpatuloy ang pagmuya nito na may matinding hangaring magtagumpay anuman ang mangyari dahil kailangan niyang patayin si Carlos. Matapos niyang malunok ang mainit na metal, nawalan siya ng malay. Ngunit nang magising siya, nagulat siya na hindi siya namatay. Sa katunayan, wala man lang siyang gasgas, at iisipin pa nga niyang panaginip lamang iyon kung hindi dahil sa hawakan ng espada na nakalapag sa kanyang harapan. Sakto namang narinig niya ang tinig ni Liam na pinupuri siya, sinasabing kahanga-hanga ang kanyang lakas ng loob kumpara sa kanyang mahinang katawan. Ipinaalam niya na marami sa kanyang mga ninuno ang hindi kinaya ang nagbabagang sakit, kaya kadalasan ay sumusuko sila. Ngayong nakikita na niya ito ng malinaw, alam ni Liam na paniniwalaan na ni Arhan ang mga kwentong sinasabi ng kanyang ama at hindi na ito ituturing na isang alamat lamang. Namangha si Arhan, ngunit pinakalma niya ang sarili at yumuko kay Liam, binati siya bilang tagapagtatag ng kanilang angkan. Gayunpaman, sinabi ni Liam kay Arhan na dapat niya siyang tawaging master, hindi tagapagtatag, dahil iyon ang tawag sa kanya ng iba pa niyang mga estudyante. Agad namang binago ni Arhan ang pagtawag sa kanya ayon sa gusto nito habang nananatiling nakayuko sa kanyang harapan. Tinanong ni Arhan kung ibig bang sabihin nito ay namana na niya ang dakilang kapangyarihang binabanggit ng kanyang ama dahil siya mismo ang nagsabi na ang paglunok ng espada ay magbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa ngayon, wala siyang nararamdamang pagbabago at ipinaalam ni Liam na may problema nga rito at ang problema ay si Arhan mismo. Ayon kay Liam, nais sana niyang lunukin ni Arhan ang espada upang agad siyang umabot sa antas ng master. Ngunit dahil sa paghina ng konsentrasyon ng kanyang dugo sa paglipas ng mga henerasyon, hindi pa niya kayang tunawin ang kapangyarihang nasa loob nito, kahit na naabsorb na niya ang espada. Sa madaling salita, ipinaalam ni Liam na hindi niya pa kayang makuha ang buong esensya ng espada. Nagulat man si Arhan nang marinig ito, tinanggap niya ito dahil kailangan niyang sundin ang kanyang master. Namangha si Liam na hindi nag-overreact si Arhan, at ibinunyag ni Arhan na matagal na niyang alam na mahina ang kanyang katawan. Kahit na nakakadismaya ang resulta, kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag dahil may iba pang paraan. Tinanong siya ni Liam kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaalala ni Arhan na sinabi niyang imposible ito sa ngayon, na nangangahulugang sa hinaharap ay magagawa rin niyang i-absorb ang kapangyarihan. Bilang alternatibo, maaari pa rin siyang makahanap ng espada na babagay sa kanyang kasalukuyang lakas. Namangha si Liam sa matalas na pag-unawa ni Arhan. Sinabi niya na tama ito dahil habang mas ginagamit at naluluma ang isang espada, mas nagiging mainam ito. Pagkatapos, hiniling niya kay Arhan na dalhin siya sa isang lugar na maraming espada upang makapili siya ng tamang isa. Dinala siya ni Arhan sa isang tambakan kung saan napakaraming gamit na espada. Inamin ni Liam na ang lugar ay nakakatakot at tiyak na magugustuhan ito ng mga itim na salamangkero. Ipinaliwanag ni Arhan na lahat ng basura mula sa mga squatter ay napupunta roon. Mula sa walang kwentang bakal hanggang sa mga sirang armas, ito ay isang lugar upang makahanap ng espada na babagay sa sinabi ni Liam. Sumang-ayon si Liam na magandang simula iyon, at ibinunyag na noong kanyang kabataan, lumamon siya ng mga espada sa mga madugong lugar na katulad nito. Mga espada ng mga patay na sundalo, mga palakol na nababalutan ng lupa at dugo, at mga sibat na may sirang dulo ang nakakalat sa paligid. Ikinuwento ni Liam kung gaano karami ang kanyang kinain na mga espada, at hinikayat niya si Arhan na maging mas malakas kung nais niyang mabuhay. Sinabi ni Liam na ang lugar ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan, katulad ng mga larangan ng digmaan kung saan ang mga buhay ay walang tigil na nagbabanggaan para lamang mabuhay. Ikinuwento niya ang kalupitan ng digmaan at kung paano napakaraming buhay ang naglalaho ng walang bakas. Kahit sa gitna ng mga nakakatakot na alaala at dalamhati, binanggit niya na may mga taong nag-iwan pa rin ng isang maningning na liwanag. Pagkatapos, itinuro ni Liam ang malayo at sinabi kay Arhan na nahanap na niya ang espada para sa kanya. Ang espada ay halos parang karayom sa nipis, ngunit ipinaalam ni Liam na iyon ang kailangan niya. Makalipas ang isang buwan, may ilang mga tulisan na dumating sa baryo at ang pinakamagandang lugar na naisip nilang pasukin ay ang kastilyo. Nagtaka sila kung bakit ito walang laman at nagsimulang maghinala. May isa na nagsabing baka ginamit ito para sa mga madidilim na eksperimento bago iniwan. Ngunit tumutol ang isa, sinasabing patay na sana sila agad kung ganoon nga ang nangyari.
May isa pang nagsabi na may posibilidad na may isang bagsak na maharlika na nagtatago sa loob ng mansyon. Natuwa ang mga mersenaryo dahil nakahanap sila ng magandang mapapakinabangan dahil wala namang pipigil sa kanila. Isa sa kanila ang nakahanap ng mga damit na pag-aari ng yumaong ina ni Arhan at nagsimula itong halughugin ang mga iyon. Nakaakit ito sa grupo na naniwalang may isang babae roon na maaari nilang paglibangan matapos silang magnakaw. Ipinapasa-pasa nila ang mga damit upang amuyin, ngunit biglang pumutol ang tinig ni Arhan sa buong bulwagan, inuutusan silang tumigil sa anumang ginagawa nila. Lumabas si Arhan mula sa madilim na pasilyo at sinabi sa grupo na gusto ng kanyang ina ang lahat na maayos at malinis, kaya hihilingin niya ng maayos na ibaba nila ang lahat upang makapag-usap sila. Nagsimulang pagtawanan ng mga tulisan si Arhan dahil isa lamang siyang bata. At lalaki pa dahil inaasahan nilang may babaeng maaari nilang paglaruan. Pagkatapos, tinanong sila ni Arhan kung naghahanap ba sila ng pagkain o matutuluyan. Sinabi niyang wala siyang problema kung mananatili sila bilang mga kapitbahay, ngunit naniwala ang mga tulisan na baliw si Arhan sa pagsasabi ng ganitong bagay. Lumapit ang pinuno ng grupo kay Arhan, sinasabing talagang tanga siya dahil hindi siya tumakbo nang makita niya sila. Bigla siyang sumugod kay Arhan habang tinatanong kung sabik na ba itong mamatay. Ito ang naging pinakamalaking pagkakamali niya dahil pinakawalan niya ang galit na matagal nang nakakulong sa loob ni Arhan. Bago pa siya makareact, itinulak ni Arhan ang espada na parang karayom sa kanyang tiyan, tinamaan ang isang napakahalagang bahagi. Umubo ng dugo ang kalbong lalaki habang tinititigan siya ni Arhan ng diretsyo sa mukha, punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Isang buwan ang nakalipas, matapos piliin ni Arhan ang espada, tinanong niya si Liam kung sigurado ba ito na iyon ang espadang nais niyang ipalunok sa kanya dahil mas mukha itong karayom kaysa espada. Sinabi ni Arhan na parang madali itong mabali kung susubukan niyang pumutol gamit ito. Sinabi ni Liam na yon mismo ang dahilan kung bakit ito ganoon, dahil hindi ito ginawa upang pumutol ng kalaban o makabasag ng bagay. Ipinaliwanag ni Liam kay Arhan na ginawa ito para sa isang layunin lamang, at iyon ay para sa laban na buhay o kamatayan. Sinabi ni Liam na ito ay isang espada na ginawa para lamang sa pananaksak. Nalito si Arhan nang marinig ito, at naunawaan ni Liam kung bakit, dahil madaling sabihin na mas mainam pa ang sibat. Gayunpaman, ipinaalam niya na para sa isang mahinang katawan tulad ng sa kanya, walang hihigit sa mga alaala na nasa loob ng espada. Sinabi ni Liam kay Arhan na ang may-ari nito na si Mary ay nakapanaksak ng mahigit sa 200 kalaban gamit ang katawan na mas mahina pa kaysa kay Arhan. Hinimok ni Liam si Arhan na igalang ang espada at lunukin ito ng may pasasalamat dahil maaaring magaan ang metal, ngunit mabigat at seryoso ang buhay na nakapaloob dito. Ipinaalam niya na sa pagkuha niya ng mga alaala ni Mary, tiyak na marami siyang mapapakinabangan. Sa pagdaan sa mga alaala ni Mary, isa lamang siyang 10 taong gulang na batang babae na nawalan ng mga magulang sa isang sunog. Nakaligtas lamang siya na may mga marka ng paso sa kanyang mukha. Habang ang kanyang mga magulang ay nasunog ng hindi na makilala. Nang magising siya, mahina niyang nasabi na mas gugustuhin pa sana niyang mamatay kasama ang kanyang mga magulang. Matapos mawala ang lahat kay Mary, nagsimula siyang manirahan sa isang ampunan. At sa araw na nalaman niyang sinasamba ng ampunan ang Diyosa ng apoy, lalo lamang lumala ang lahat para sa kanya. Nalugmok siya sa kawalan ng pag-asa dahil ang apoy ang kumuha ng lahat sa kanya, ngunit inaasahan siyang mamuhay sa isang lugar na tinatawag ang apoy na kaligtasan. Ang natitirang mga araw niya sa ampunan ay naging napakasama, at unti-unti siyang naging mas miserable, habang palaging tinititigan ng ibang mga bata na parang isa siyang kakaiba dahil sa marka ng paso sa kanyang mukha. Marami silang sinasabing masasamang bagay sa likod niya, at minsan ay naririnig niya ito, na nagiging dahilan upang hilingin niyang mamatay na lamang. Palaging hinihiling ni Mary na sana ay mamatay na siya upang makatakas sa bangungot. Ngunit nagbago ang lahat sa isang partikular na araw. Nakilala niya ang isang mandirigma na si Hegel, na nagsasanay ng kanyang espada sa kabubatan. Kahit na magaspang at medyo sablay ang kanyang espada, sapat iyon upang makalimutan ni Mary ang kanyang sakit kahit sandali lamang. Si Hegel ay isang matandang mandirigma at dating gala na kabalyero na matagal nang nagtatrabaho sa ampunan. Sa karaniwang araw, wala sanang lakas ng loob si Mary na kausapin ang matanda, ngunit isinantabi niya ang kanyang dating sarili at lumapit dito, tinatanong kung maaari ba siyang maging katulad nito. Sinabi niya kay Hegel na gusto niyang matuto, at iyon ang naging unang hakbang niya patungo sa pagnanais na mabuhay. Nag-isip muna si Hegel bago sumagot, at sinabi kay Mary na ang nakikita nito ay hindi makakatulong sa kanyang buhay dahil isa siyang babae. Sinabi niya na ang mga sandata tulad ng hawak niya ay nakakasakit lamang sa taong gumagamit nito. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit tumanggi si Mary, sinasabing kaya niyang matutunan iyon upang wala ng apoy sa mundo ang muling makakatakot sa kanya. Pumayag si Hegel at dinala siya sa isang silid kung saan may mga espada na nakalagay sa isang sisidlan.
Sinabi niya kay Mary na pumili ng isa sa mga espada, at kung kaya niya itong indayog, tuturuan niya siya. Tinanong ni Mary kung kailangan ba talaga niyang indayog iyon, ngunit hindi naunawaan ni Hegel ang tanong hanggang sa ituro niya ang espadang parang karayom. Sinabi niya kay Hegel na ayos lang sa kanya, basta kaya niyang lumaban. Iniunat niya ang espada kay Hegel, at sa paraan ng pagtutok niya nito sa liig ng matanda, napansin nito na may kakaibang panganib kay Mary. Sa kasalukuyan, sinaksak ni Arhan ang kalbong lalaki, at bumagsak ito sa lupa, nagdulot ng takot sa kanyang mga kasamahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, ngunit sinabi ni Arhan na tapos na ang pakikipag-usap. Lumalabas na sa nakaraang isang buwan, ang lahat ng itinuro ni Liam kay Arhan ay hindi tungkol sa espada. Ito ay kung paano sanayin ang kanyang katawan upang hindi agad mapagod kahit tumakbo siya ng ilang oras. Sa madaling salita, wala pa talaga siyang itinurong teknik sa espada, kaya nagulat si Liam kung paano nagawa ni Arhan ang eksaktong pagsaksak sa kalbong lalaki. Dahil dito, naunawaan ni Liam na mahusay na naa-absorb ni Arhan ang espada, at ito ang unang hakbang niya bilang isang karaban. Lumalabas na tinamaan ni Arhan ang lalaki sa isang bahagi na maaabot lamang kung eksaktong maipapasok ang espada sa pagitan ng mga tadyang, at iyon ay ang baga. Alam ni Arhan na isa siyang baguhan pagdating sa espada at sa lahat ng kaugnay nito, kaya imposibleng magawa niya ang ganoong eksaktong atake. Ngunit nagawa niya ito dahil sa may-ari ng espada, si Mary. Sa pagbabalik sa mga alaala ni Mary, lumalabas na mula pa sa unang araw na pinili niya ang espadang parang karayom, sinimulan na siyang turuan ni Hegel. Tinuruan siya kung paano tumayo, kung paano humawak ng espada ng tama, kung paano lumaban, at kung paano mabuhay. Ang magandang galaw ng espada ni Hegel ang nagbigay ng lakas kay Mary, at tunay niyang minahal ang paraan ng pakikipaglaban ng matanda. Pagkalipas ng ilang taon, makikitang nakahiga si Hegel sa kanyang higaan habang papalapit na ang kanyang kamatayan, at sinabi niya kay Mary na sa araw na tuluyan siyang umalis sa ampunan, dapat niyang tahakin ang mundo. Habang siya ay namamatay, sinabi niya kay Mary na yon na ang kanyang huling aral, at ipinahayag ang kanyang saya na nakasama niya ito hanggang sa dulo ng kanyang paglalakbay. Naiwang lumuluha si Mary habang pinapanood ang kanyang tagapag-alaga na tuluyang lamunin ng kamatayan, at ang huling salita nito ay pasasalamat kay Mary para sa lahat. Pagkatapos nito, sinunod ni Mary ang huling habilin ni Hegel at umalis siya sa ampunan upang harapin ang mundo. Hindi nagtagal, nakilala si Mary sa mundo ng mga mersenaryo. Dahil sa paggamit niya ng espadang parang karayom at sa pagiging isang batang babae, tinawag siyang Stitching Iriale. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Arhan habang dumadaloy sa kanya ang mga alaala ni Mary, at sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang master tungkol sa pag-absorb. Buhay pa ang kalbong lalaki at nagmamakaawa itong patawarin, ngunit binaliwala ni Arhan ang kanyang mga iyak. Lumapit siya rito at itinulak ang espadang parang karayom sa ulo nito upang tapusin ang lahat dahil napagpasyahan na niyang tapusin ang kanyang sinimulan. Kahit na ito ang kanyang unang pagpatay, wala siyang naramdaman. Wala ni katiting na emosyon, at ang tanging nakikita niya ay ang sitwasyong nasa harapan niya, ang natitirang mga tulisan. Alam niyang nagawa niyang sorpresahin ang kalbong lalaki dahil minamaliit siya nito, ngunit hindi ito ang kaso sa iba, lalo na at mas marami sila kaysa sa kanya. Sigurado siyang alam din ito ng mga tulisan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin sila umaatake kahit lamang sila sa bilang. Sinabi ni Liam kay Arhan na takot ang grupo, at naiintindihan yon dahil ang ipinakita ni Arhan ay hindi galaw ng isang baguhan. Ipinaliwanag ni Liam na ang kaunting takot ay nakakatulong upang mabuhay, ngunit ang sobrang takot ay nagdudulot ng pagkabulag sa paghusga. Gaya ng sinabi niya, nagkakagulo ang mga tulisan habang nagtatanungan kung ano ang dapat nilang gawin. Sa madaling salita, ang takot na pumapasok sa kanilang katawan ay nililinlang sila na isipin na mas malakas si Arhan kaysa sa kanila. Ipinaliwanag ni Liam na marahil ay nakikita nila si Arhan bilang isang demonyong mamamatay na bihasa sa espada. Dahil iyon ang kanilang paniniwala, nagpasya si Arhan na gawing totoo ang kanilang takot. Tumalon siya patungo sa grupo, at sa halip na depensahan ang sarili, nanlambot sila sa takot. Umiikot si Arhan sa paligid nila habang sinusukat ang kanilang lakas. Iniiwasan niya ang kanilang magulong mga atake bago pumili ng kanyang target. Tinarget ni Arhan ang isa at itinulak ang espada sa liig nito, tuluyang tinapos ang kanyang buhay. Lumalabas na minsang sinabi ni Hegel kay Mary na wala siyang luho ng oras dahil siya ay isang babae at may limitasyon. Iyon ang prinsipyong sinusunod ni Arhan habang umiikot siya sa grupo gamit ang kanyang kahanga-hangang bilis. Dahil siya ang mas mahina sa sitwasyon, alam ni Arhan na may dalawa lamang siyang pagkakataon upang pabagsakin ang kalaban bago siya malantad. Sa sandaling pumili siya ng target, agad niyang tinatamaan ang mahahalagang bahagi at itinutulak ang espada sa kanila. Sa madaling salita, hindi mo kailangang punan ang iyong kakulangan, kundi pagniningin mo kung ano ang meron ka.
Ang lakas ni Mary ay ang kanyang likas na kakayahang maging maliksi dahil ang kanyang katawan ay parang sa isang mananayaw at ginagamit niya ito sa kanyang pakinabang. Nakakaatake siya mula sa kahit anong anggulo habang napapanatili ang kahit pinakakakaibang posisyon. Sa paggamit ng lahat ng ito, napapatumba niya ang kanyang mga kalaban sa iisang atake sa pamamagitan ng pagtama sa mahahalagang bahagi tulad ng ulo o leg. Ginagawa rin ito ni Arhan at nagamit niya ito upang ubusin ang buong grupo maliban sa isa. Ang huling lalaki ay nagsimulang umiyak na parang bata, may sipon pang tumutulo habang iniisip ang sarili sa impyerno. Hindi na siya nakakakita ng tao, kundi isang demonyong mamamatay mula sa kailaliman ng impyerno. Matapos lipulin ang grupo, naghukay si Arhan ng libingan upang ilibing sila. Habang abala siya sa paglilibing, tinanong siya ni Liam kung tuluyan na ba niyang isinantabi ang kanyang mga pagdududa. Ipinaalam niya na kung may sapat siyang tibay upang indayog ang espada buong araw nang hindi hinihingal, kaya niyang harapin ang apat na hindi sanay na tulisan. Sinabi ni Liam kay Arhan na patuloy siyang lumalakas sa gitna ng mga laban na buhay o kamatayan. Napagtanto ni Arhan na totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang master, dahil mula sa pagiging maliksi ng kanyang katawan na parang mananayaw na tila tumutugon sa mga alaala sa loob ng espada, hanggang sa mga alaala ni Mary, ang lahat ay naging malinaw habang nagsimula ang laban. Dahil dito, sa wakas ay nakita ni Arhan kung paano nakalalaban si Mary laban sa kanyang mga kalaban. Nagtaka si Arhan kung ito ba ang tinutukoy ni Liam tungkol sa kapangyarihan ng digestion, kung paano mas lumalakas ang isang tao habang mas nauunawaan niya ang kanyang kalaban. Sinabi ni Liam kay Arhan na hindi siya nagsisinungaling pagdating sa espada, ngunit ipinaalam niya na ang mga susunod niyang araw ay mapupuno ng sakit. Sinabi niyang dadaan siya sa mga paghihirap na magtutulak sa kanya na hilingin ang kamatayan. Darating pa raw sa punto na ang kasalukuyan niyang paghihirap ay magmumukhang paraiso lamang. Pagkatapos, tinanong ni Liam si Arhan kung kaya pa ba niyang tahakin ang landas na ito, at buong determinasyon na sumagot si Arhan na hanggat ang lahat ng ginagawa niya ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon laban kay Carlos, gagawin niya ang kahit ano. Kinabukasan, ang determinasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng takot nang utusan siyang umakyat sa napakataas na bangin. Habang umaakyat siya sa bangin na may pawis na tumutulo sa kanyang mukha, napansin ni Liam kung gaano siya katakot at kabahala. Tinukso niya ito, tinatanong kung saan napunta ang determinasyon sa kanyang mga mata noong nakaraang gabi. Tinanong niya kung nagsisimula na bang pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan, ngunit hindi siya nag-aalala dahil bahagi rin iyon ng kanyang lakas. Sinabi ni Liam na alam niyang ganoon na si Arhan mula pa noong bata pa siya, at kahit na kailangan niya itong harapin balang araw, sinabi niyang sa ngayon ay ayusin muna niya ang kanyang kuryosidad. Ipinaliwanag ni Liam na ang landas ng isang mandirigma ng espada ay nahahati sa 5 antas. Ang una ay ang baguhan sa espada na siyang panimulang antas. Ang ikalawa ay ang sword walker, ang antas na naabot ng mga may talento. Ang ikatlo ay ang sword runner, at sila ang mga itinuturing na haligi ng larangan ng digmaan. Ang ikaapat ay ang sword expert, at sila ang mga kayang magbago ng takbo ng digmaan mag-isa. At ang huli ay ang sword master, na namamayani sa lahat, na para bang mga Diyos. Pagkatapos, tinanong ni Liam si Arhan kung saan niya iniisip na siya nabibilang sa 5 antas. Huminga ng malalim si Arhan bago sumagot, sinasabing alam niyang marahil ay inaasahan nito ang isang masiglang sagot, ngunit tinitiyak niyang alam niya ang kanyang antas. Sinabi ni Arhan na ang unang kailangan sa espada ay ang pagkontrol sa mana, at ang pangalawa na kinakailangan upang magamit ang mana ay ang pagbuo ng mana heart. Ngunit dahil hindi pa siya nakakabuo ng mana heart, naging tapat siya sa sarili at alam niyang hindi pa siya kwalipikado kahit bilang baguhan. Natuwa si Liam nang marinig ito at pinuri si Arhan, sinasabing kahanga-hanga ang kanyang kamalayan sa sarili. Kinumpirma ni Liam ang hinala ni Arhan, sinasabing isa talaga siyang baguhan sa mga baguhan na hindi pa man lang nakakatapak sa hangganan ng espada. Sinabi ni Liam kay Arhan na ang pagsasanay ay upang dalhin siya sa landas ng pagiging baguhan upang makabuo siya ng mana heart. Nagulat si Arhan nang marinig ito at tinanong ang lalaki kung ang lahat ba ng ginagawa niya ngayon ay para lamang makabuo ng isang mana heart. Hindi makapaniwala si Arhan na dumaraan siya sa isang sitwasyong buhay o kamatayan dahil lamang sa mana heart. Sinabi ni Arhan kay Liam na baka hindi ito pamilyar dahil iba ang panahon nito, ngunit ipinaliwanag niya na sa kasalukuyang panahon, maaaring makabuo ng mana heart sa pamamagitan ng pag-inom ng potion ng isang alchemist. Maaari rin itong mabuo kung ang isang knight na nasa antas ng walker ay magpapadaloy ng mana upang buksan ang mga pandaman ng isang tao. Sa madaling salita, napakadali ng makabuo ng mana heart dahil kahit ang mga babaeng natutong gumamit ng espada para sa sariling depensa ay kayang gawin ito. Pagkatapos, tinanong ni Arhan si Liam kung bakit niya iiwan ang ganoong kadaling paraan upang piliin ang isang paraang maaaring magdala sa kanya sa kamatayan. Sinabi ni Liam kay Arhan na hindi naman masama ang sundin ang mga paraang pangkaraniwan upang makabuo ng mana heart,
ngunit ipinaalam niya na ang kapangyarihan ng baril at bakal ay nasa kanilang dugo. Sinabi ni Liam kay Arhan na upang mailabas ang buong potensyal ng kapangyarihang ito, kinakailangan ang isang matibay na sisidlan, kaya imposible ito sa puso ng isang ordinaryong tao. Binanggit niya na ang mararating lamang ng isang tao gamit ang isang basurang mana heart ay ang antas ng tao. Ngunit kung seryoso si Arhan na tahakin ang landas ng isang Swordmaster, may isang bagay lamang na dapat niyang taglayin. Sinabi ni Liam na ang kailangan niya ay isang pusong bakal na sapat ang tibay upang makipagsagupaan sa mundo nang hindi nagkakaroon kahit isang gasgas. Pagkatapos, sinabi ni Liam na iisa lamang ang paraan upang mabuo ang pusong bakal na ito, at iyon ay ang itulak ang sarili hanggang sa bingit ng kamatayan ng paulit-ulit upang hangarin mismo ng kanyang katawan ang isang mana heart. Inamin ni Liam na ilan lamang sa kanyang mga disipulo ang nakatapos ng pagsasanay na ito dahil ito ay isang napakasakit at nakakatakot na proseso. Gayunpaman, ipinaalam niya na ang mga nakatiis hanggang dulo ay naging mga Swordmaster. Pagkatapos, tinanong niya si Arhan kung naudyukan na ba siya sa kanyang mga narinig. Sumagot si Arhan na higit pa siya sa naudyukan habang patuloy niyang itinutulak ang sarili paakyat sa tuktok ng bangin. Tiniyak ni Liam sa kanya na ang mana heart na kanyang makukuha ay magiging kakaiba at sapat na yon bilang motibasyon upang ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Samantala, sa silangang baryo ng Campbell, nagsimula ng kumalat ang mga balita tungkol sa baryo ng Caravan. Itinuturing na ito ngayon bilang isang nakakatakot na lugar na walang ni isang kaluluwa dahil bigla na lamang naglaho ang lahat isang taon na ang nakalipas. Ang balitang kumakalat ay may isang bagay sa baryo na lubhang mapanganib. May isang lalaki ang nagsabi na wala ni isang tulisan ang pumunta roon na nakabalik ng buhay. Maraming kwento at haka-haka ang umiikot tungkol sa baryo, at ang kanilang napagkaisahan ay huwag itong pasukin kung ayaw mong mamatay. Sa isang bahay inuman, may isang kakaibang kabalyero na nakaupo at naririnig ang lahat ng pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa baryo. Naging interesado ang kabalyero sa baryo na sinasabing tahanan ng kamatayan. Kinuha niya ang kanyang panyo upang punasan ang kanyang bibig, at ito ay nabahiran ng dugo na nagpapakitang may dinadala siyang sariling karamdaman. Napagpasyahan ng kabalyero na ang tahanan ng kamatayang iyon ang perpektong lugar para sa kanya. Samantala, ipinagpatuloy ni Arhan ang pag-akyat sa gilid ng bangin gamit lamang ang kanyang kaliwang braso matapos ang motibasyong natanggap niya mula kay Liam. Wala siyang pahinga, kahit sa mga araw na kailangan niyang harapin ang mga tulisan na pumapasok sa baryo. Araw-araw niya itong ginagawa ng walang palya, ibinibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil dito, lumipas ang isang buwan, ngunit kahit sa matinding pagsasanay na pinagdaanan niya sa pag-akyat sa bangin, hindi pa rin siya nakabuo ng mana heart. Gayunpaman, napansin ni Arhan na may kakaiba sa kanya. Habang lumalaban, napansin niya na ang isa sa mga pagbabagong ito ay ang kanyang mga pandama ay naging sobrang talas. Mula sa kanyang 5 pandama hanggang sa kanyang paghusga at konsentrasyon sa laban, labis siyang gumaling. Sa tuwing hinahawakan niya ang espadang parang karayom at lubos siyang nakatutok, para bang si Mary mismo ang lumalaban. Gumagalaw si Arhan sa paligid ng mga kalaban na para bang tumigil ang oras at siya lamang ang gumagalaw. Madali niyang ginagawang mga butas ang katawan ng kanyang mga kalaban na umaagos ang dugo. Lumalabas na ang dahilan ng kakaibang pagbabagong ito ay dahil nararamdaman na ni Arhan ang mana. Habang nagmumuni-muni sa kabubatan, ipinagmamalaki ni Arhan ang sarili dahil nagawa niya ang lahat ng ito kahit hindi pa siya nakakabuo ng mana heart o nakakarating sa antas ng baguhan. Alam ni Arhan na posible lamang ito dahil sa kapangyarihan ng espadang parang karayom. Tinanong ni Arhan ang kanyang master kung anong uri ng kapangyarihan ang inaasahan niyang makakamit kapag nakarating siya sa susunod na yugto. Humalakhak si Liam, sinasabing napakalayo pa ng kanyang kailangang marating kaya hindi dapat isipin ni Arhan na lumakas na siya. Gayunpaman, ipinaalam niya na ibibigay niya ang sagot sa kanyang tanong. Ipinaliwanag ni Liam na kapag nakabuo na siya ng mana heart upang maging isang sword beginner na nakaunawa sa lalim ng kapangyarihang ito, masasabi na niyang nakarating na siya sa antas na kapantay ni Mary. Kung makakausad pa siya mula rito at magagawang i-channel ang kapangyarihan mula sa mana heart, mararating niya ang antas ng isang superhuman na kayang palakasin ang pisikal na kakayahan at bumuo ng field para sa opensa at depensa. Ibinunyag ni Liam na ang yugtong ito ay tinatawag na Swordwalker. Kahit ito ang kasunod na hakbang pagkatapos ng beginner, malalaman niya na sa sandaling harapin niya ito, napakalaki ng agwat ng dalawa. Pagkatapos, tinanong siya ni Liam kung nasagot nito ang kanyang tanong, at sumagot si Arhan ng. Gayunpaman, may isa pa siyang tanong, at ito ay tungkol sa lalaking bagong nanirahan sa kanilang teritoryo. Matagal na niyang minamatyagan ang lalaki, at tinanong niya si Liam kung isa ba itong Swordwalker. Kinumpirma ito ni Liam, sinasabing ang lalaking iyon ay isang kalaban na nasa ibang antas kumpara sa mga basurang nakalaban ni Arhan hanggang ngayon. Tinanong ni Liam si Arhan kung ano ang balak niya sa lalaki, dahil sa kasalukuyan niyang antas, hindi siya tatagal kahit isang segundo laban dito.
Sumagot si Arhan na binabantayan pa niya ang sitwasyon habang naghahanda sa anumang maaaring mangyari. Sinabi rin niya kay Liam na wala naman talaga siyang ibang pagpipilian. Sinabi ni Liam na maaari pa niyang iwan ang teritoryo upang makaiwas sa laban. Ngunit sumagot si Arhan na hindi ito opsyon para sa kanya dahil kahit desolado na ang teritoryo ngayon, ito lamang ang lugar kung saan niya maaalala ang kanyang mga alaala kasama ang lahat. Naintindihan ni Liam ang kanyang pinagdaraanan at hinimok niya itong magpalakas ng husto dahil sa malupit na mundong ito, ang kapangyarihan lamang ang sagot. Sinabi niya kay Arhan na gamitin ang kanyang mga hangarin bilang gasolina upang itulak ang sarili pasulong at makuha ang tunay na nais niya. Hinimok din niya itong gamitin ang kanyang sakit bilang pinagmumulan ng lakas upang maging matigas na parang bakal, upang wala ng mga has na hamakin ang kanyang mga salita. Pagkalipas nito, tumakbo si Arhan sa gabi at inutusan siya ng lalaki na huwag humakbang kung ayaw niyang mamatay. Bago pa ang buong komprontasyon, sa sandaling dumating ang lalaki sa teritoryo, matagal na siyang minamatyagan ni Arhan bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. May napagtanto si Arhan sa mga panahong iyon. Kahit maraming bakanting bahay sa baryo, kumikilos ang lalaki na parabang may mga may-ari pa ang mga ito at hindi man lang ginagalaw ang kahit pinakamaliit na gamit. Simple lamang ang kanyang pamumuhay, dala lamang ang isang supot ng kanyang gamit, at ang iba pa niyang gawain ay ang pagmasdan ang paglubog ng araw tuwing gabi habang malalim ang iniisip o naglalaan ng oras sa panalangin. Sa huli, napagpasyahan ni Arhan na isa itong kabalyero at sumang-ayon si Liam, sinasabing siya ay isang mandirigmang may sapat na galing upang maabot ang antas ng Walker. Gayunpaman, nagulat siya na mahigpit pa rin itong sinusunod ang mga alituntunin at asal kahit walang ibang nakatingin. Ibinunyag ni Liam na ang ganitong uri ng taong matigas ang paninindigan ay napakabihira sa labas ng mga kabalyero. Binanggit ni Arhan na kung kabalyero siya, maaaring mabuti siyang tao dahil ang mga kabalyero ay inaasahang nagpoprotekta sa dangal habang naghahanap ng katarungan. Pinutol ito ni Liam, sinasabing walang duda na hinahabol nila ang dangal, ngunit mali si Arhan kung iniisip niyang ang mga kabalyero ay mga makatarungang tao. Binanggit niya na ang dangal ay isang bagay na personal at nakadepende sa pananaw. Binanggit niya na ang dangal na sinusunod nila ay hindi laging para sa lahat, dahil ang dangal ng isang kabalyero ay nakasalalay sa taong pinagpanumpaan nila ng katapatan. Ang kanilang dangal ay halos idinidikta ng kagustuhan ng kanilang pinaglilingkuran, lalo na ng sinumang nagbabayad ng malaki. Napagdesisyonan ni Liam na ipaliwanag sa inosenteng si Arhan kung ano talaga ang isang kabalyero. Sinabi niya na ang kabalyero ay isa lamang upahang espada na ginagamit ang dangal bilang palusot sa karahasan. Isa lang itong mandirigma na gumagamit ng sinaunang teknik ng espada upang pumatay ng mahusay at dahil nakabalot sila sa mamahaling baluti, nagiging kalaban sila na mas mahirap patayin. Sinabi ni Liam kay Arhan na huwag magpalinlang sa magandang tawag na kabalyero at mas mabuting tingnan niya kung ano talaga sila upang siya na mismo ang humusga. Sinabi ni Liam na ang pagdududa ang kanyang pinakamalakas na sandata at ipinaalala niya na ganoon na siya mula pa noong bata siya. Noong bata pa siya, nakikinig lamang siya sa mga kwento ng kanyang ama tungkol sa kanilang angkan, ngunit sa kaibuturan niya, kinukwestiyon na niya ang katotohanan ng mga ito. Kahit noong magkaroon siya ng bagong kapangyarihan na muntik siyang magpalaki ng ulo at nagdala sa kanya sa panganib, ang kanyang matatalas na pandama at maingat na pagmamasid ang nagligtas sa kanya at tumulong upang makaiwas siya sa panganib at makahanap ng mga sagot. Nagpatuloy si Liam, sinasabing ang pagdududa ay nangangahulugang hindi ka basta-basta nadadala sa iyong nakikita o naririnig, kundi ginagamit mo ang lahat ng paraan habang walang tigil ang pag-isip upang mas mapalapit sa katotohanan. Hinimok niya si Arhan na huwag kailanman mawala ang ganitong pag-isip na laging nagdududa, dahil ang mga taong walang ganito ay hindi kailanman makakatawid sa kanilang mga limitasyon. Sinabi ni Liam na ito talaga ang tunay na regalo sa likod ng kanyang galing sa espada. Ganap na nakatutok si Arhan habang tinatanggap ang mahalagang aral na ito mula kay Liam. Matapos ang paliwanag, tiniyak ni Arhan na matatandaan niya ang lahat. Dahil sa mga araling ito, hindi kailanman pinababayaan ni Arhan ang kanyang pagbabantay sa kakaibang lalaking nanirahan sa kanyang teritoryo. Matapos lamang masigurong maaaring hindi banta ang kabalyero, balak sana ni Arhan na alukin siya bilang kapitbahay. Lumapit si Arhan sa kabalyero sa pinakaingat na paraan, ngunit nauwi sa pagharap nila sa isa't isa habang nakatutok ang kanilang mga espada. Sinabi ng kabalyero kay Arhan na alam niyang matagal na siyang minamatyagan nito, ngunit pinayuhan niya itong huwag na huwag isipin ang pagtakas. Tiniyak ng kabalyero na tatapusin niya agad si Arhan kapag tumalikod ito. Nanatiling handa si Arhan sa depensa dahil hindi niya inaasahang mauwi sa ganito ang sitwasyon. Sa pagbabalik sa alaala ni Mary, ikinuwento niya kung paano maraming mersenaryo ang lumapit upang kunin siya bilang kasapi. Sa kabilang banda, may mga tulisan na nakarinig ng balita kung gaano siya kagaling at pinili nilang hamunin siya sa laban.
Sa mga panahong iyon, iisa lamang ang nasa isip niya na maaaring hindi na siya basta ordinaryong babaeng mersenaryo na may espada, kundi isang tunay na malakas na mandirigmang eskrimador. Ngunit hindi nagtagal na pagtanto niya kung gaano siya kalayo sa katotohanang iyon. Nakilala niya ang isang kabalyerong swordwalker na madaling inalis ang kanyang sandata habang minamaliit ang kanyang kakayahan. Sinabi ng kabalyero kay Mary na papatayin sana siya kung hindi lang siya babae at tinawag pa siyang parang isang insekto. Ayon sa kanilang patakaran sa Red Hawk Night Order, bawal saktan ang mga babae at bata, at iyon ang naging tanging dahilan kung bakit nakaligtas si Mary noon. Sa araw na iyon, naramdaman ni Mary ang isang napakalaking pader na hindi matitinag sa pagitan niya at ng mga kabalyero. Kalaunan, nalaman niya na ang antas na naabot ng kabalyero ay tinatawag na Swordwalker. Habang nakatayo si Arhan sa harap ng kabalyero, unti-unti niyang naiintindihan ang isang mahalagang bagay. Ang Mary na natalo ng isang Swordwalker noon ay mas malakas pa kaysa sa kanyang kasalukuyang antas na nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang kalamangan laban sa kanya. Habang dahan-dahang lumalapit ang kabalyero, napagtanto ni Arhan na unti-unti siyang nilalamon ng takot sa kamatayan na mas malakas pa kaysa noong umaakyat siya sa bangin gamit lamang ang isang braso. Parang baliw na bumilis ang tibok ng kanyang puso, at sa sandaling iyon, malinaw niyang nakita ang antas na lampas sa pagiging walker, ang antas ng isang superhuman. Ito ay antas kung saan ang mana ay kumakalat sa labas ng katawan na parang mga ugat, habang ang lakas ng kalooban ay idinadagdag sa opensa at depensa. Ito ang simpleng tinatawag na landas ng Swordwalker. Tinanong ng kabalyero si Arhan kung bakit niya siya minamatyagan, dahil batay sa kanyang napansin, si Arhan ang lumalaban sa mga tulisan na pumapasok sa teritoryo. Sinabi ng kabalyero na kailangan niya ng maayos na dahilan, kung hindi ay ituturing niya siyang kaaway. Sumigaw ang kabalyero kay Arhan na sumagot. Sumagot si Arhan na sinusubukan lamang niyang alamin kung ang kabalyero ba ay intruder o bisita. Iyon lamang ang paliwanag niya. Ngunit iginiit ng kabalyero na hindi pa sapat iyon at hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Arhan na siya ay ipinanganak at lumaki sa teritoryong iyon. Ngunit isang taon na ang nakalipas, habang siya ay panandaliang wala, inatake ng isang madilim na salamangkero ang lugar at pinatay ang mga residente na nag-iwan sa baryo sa guho. Pagkatapos nito, patuloy na may mga tulisan na pumapasok at napilitan siyang harapin sila ng mag-isa. Sa kaibuturan ni Arhan, alam niyang hindi na kailangang sabihin ang lahat, kaya may mga bagay siyang hindi ibinunyad. Nagpatuloy siya at sinabing napansin niyang mas malakas ang kabalyero kaysa sa mga nakalaban niya at alam niyang maaari siyang mamatay kung agad siyang lalapit, kaya minabuti niyang magmasid muna kung ito ba ay kaibigan o kaaway. Sinabi niya na kung ito ay mabuti, aalukin niya itong maging residente ng baryo, ngunit kung kabaligtaran, gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanyang teritoryo. Nagulat ang kabalyero na handa siyang lumaban, kahit alam niyang napakalaki ng kanyang lamang. Sumagot si Arhan na ang lupang iyon ay taglay ang lahat ng kanyang alaala, kaya napakahalaga nito upang basta na lamang talikuran. Nang marinig ito ng kabalyero, naunawaan niya kung gaano kalalim ang pinagdaraanan ni Arhan. Huminga ng malalim ang kabalyero at sinabi na oras na upang sabihin niya rin ang kanyang sariling kwento, dahil kung magiging magkapitbahay sila, dapat nilang kilalanin ang isa't isa. Hinimok niya si Arhan na ibaba ang kanyang pagbabantay at itabi ang kanyang espada upang maibalik niya rin ang kanyang espada sa lalagyan bago magbahagi ng kanyang kwento. Samantala, pinaalalahanan ni Liam si Arhan na iisa lamang ang paraan upang makabuo ng pusong bakal, at iyon ay ang patuloy na itulak ang sarili hanggang sa bingit ng kamatayan upang pilitin ang katawan na bumuo ng sariling mana heart. Tinanong ni Liam si Arhan kung naaudyukan ba siya sa sitwasyon. Ngunit nang sa wakas ay sumagot si Arhan sa alok ng kabalyero, sinabi niyang hindi niya maibaba ang kanyang espada. Sinabi niya na hindi pa niya ito lubos na pinagkakatiwalaan at kailangan niya pa rin ang espada para sa proteksyon. Nagulat ang kabalyero at pinaalalahanan siya na kaya niya siyang patumbahin anumang oras kung gugustuhin niya. Sinabi rin ng kabalyero na hindi niya maaaring ibaba ang kanyang espada dahil labag iyon sa dangal ng isang kabalyero, kaya kailangan niyang protektahan ang kanyang karangalan. Tiniyak ni Arhan na nauunawaan niya ito, ngunit sinabi niyang hindi siya maaaring umatras. Sumumpa si Arhan na hindi kailanman yuyuko sa takot at hindi susuko nang hindi man lang lumalaban. Nagulat ang kabalyero sa mga salitang ito mula kay Arhan na mukhang napakahina at maaari pang mapagkamalang babae. Ngunit napansin niya ang mga palatandaan na si Arhan ay dumaan sa matinding pagsasanay at kahit maliit ang kanyang katawan, nananatiling perpekto ang kanyang balanse. Kahit hindi pa natutunan ni Arhan ng maayos ang espada, napagtanto ng kabalyero na gumagamit siya ng hindi pangkaraniwang estilo, ang ilaan ang buong lakas sa unang atake. Inisa-isa ng kabalyero ang sitwasyon at napag-alaman niyang si Arhan ay isa lamang batang walang tunay na banta sa kanya. Ngunit napansin niya ang malamig na tingin ni Arhan, at dahil sa takbo ng sitwasyon, alam niyang hindi pwedeng basta-basta o padalos-dalos ang magiging kilos niya.
Huminga ng malalim ang kabalyero bago sumugod kay Arhan, layuning patamaan ang pulso nito upang madisarm siya at hindi siya masaktan ng malubha. Ngunit sa mismong sandali ng pag-atake, lubos na nakafocus si Arhan, at ang sumunod na nakita ng kabalyero ay ang kanyang espada na tila tumalbog pabalik. Natigilan ang kabalyero dahil hindi pa naman even beginner si Arhan. Umatras si Arhan matapos niyang i-deflect ang atake, at napansin ng kabalyero ang isang kakaibang bagay sa kanya. Nakita niya na ang mana sa paligid ay gumagalaw ng walang ritmo, parang alon. Lumalabas na sa maikling sandaling iyon bago siya sumalakay, nakabuo si Arhan ng isang mana heart na hindi matukoy ang anyo. Kahit may mana heart, alam ng kabalyero na imposible pa rin sana niyang maharang ang espada nito, ngunit nagawa niya. Naisip niya kung ito ba ay dahil sa mana heart na taglay niya. Alam ng kabalyero na ang karaniwang mana heart ay malambot at flexible, ngunit ang nasa dibdib ni Arhan ay matibay at matigas, parang bakal. Sa puntong ito, nakita ng kabalyero na may strike of a lifetime si Arhan sa loob niya. Samantala, alam ni Arhan na ang pagharang sa atake ay hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi swerte lamang. Kalaunan, naramdaman ni Arhan na mula pa sa simula, walang intensyon ang kabalyero na patayin siya dahil sinadya nitong targetin ang pulso upang iwasan ang vital points. Bukod pa rito, ang lakas na nilagay sa espada ay kaunti lamang. Dahil dito, naging posible para kay Arhan na mahulaan ang trajectory at maipasok ang dulo ng karayom sa pagitan ng puwang ng depensa upang maharang ang suntok. Kahit isang himala, may kapalit iyon, ang shockwave ay tumama sa kanya na parang karwaheng sumalpok. Naramdaman niya ang matinding sakit na parabang nadudurog ang kanyang mga buto. Dito, nakumpirma ni Arhan na hindi biro ang agwat ng kanilang lakas. Gayunpaman, masaya siya dahil sa wakas ay nagmanifest ang matagal niyang hinahangad na mana heart. Ngunit isa pa rin siyang baguhan, kaya hindi pa aabot ang kanyang thrust sa kabalyero. Kaya napag-isipan ni Arhan na iisa lamang ang paraan palabas, bumuo ng sarili niyang mana path gamit ang mga alaala ni Mary bilang sandigan. Noong nakaraan, si Mary ay bumagsak sa luha matapos harapin ang hindi matitinag na pader na tinatawag na walker. Hinarap niya ang limitasyong hindi kayang lampasan ng direkta, at nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Sa sandaling iyon, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang tinig ni Hegel. Naalala niya si Hegel na nagsasabing ang karamihan sa mga eskrimador ay itinuturing ang pader bilang hangganan na hindi nila kayang lampasan. Ngunit para sa mga pumipili na sumuko, ito ay isa lamang palusot dahil kulang sila ng tapang upang basagin ang pader. Ayon kay Hegel, ang mga pader ay ginawa upang lampasan dahil ito ay mga hakbang lamang patungo sa mas mataas na antas. Sinabi niya kay Mary na huwag tatalikod, kundi tumindig at harapin ito ng buong tapang. Matapos harapin ang kanyang takot, bumalik si Mary upang harapin muli ang walker. Tinatanggap na siya ay tatamaan at masasaktan ng husto. Ngunit kung hindi siya susuko at patuloy na babangga sa pader, tiyak na tatawid ang kanyang espada sa hadlang na yon. Sinunod ni Mary ang payo ni Hegel at matapos ang maraming masakit na karanasan, nagawa niyang lampasan ang pader na yon. Sa madaling salita, lahat ay tungkol sa paniniwala sa sarili. Ang pader ay isang bagay na kinakaharap ng lahat ng humahawak ng espada, mula sa takot na unti-unting sumisiksik sa ilalim ng balat, hanggang sa kawalang pag-asa na parang dudurog sa sinumang susubok. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang pasan, at may tukso na tumalikod, ngunit sa gitna ng malupit na sandaling iyon, nanindigan si Arhan at humampas sa kanyang matayog na pader. Alam ni Arhan na nasa panganib siya, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan niya ang pagsubok na ito na buhay o kamatayan. Handa siyang itulak ang sarili kahit kaunting pag-asa lamang ang meron siya. Huminga ng malalim si Arhan habang sinusubukan niyang suriin ang kabalyero sa harap niya. Nais niyang malaman kung aling mga kalamnan ang dapat niyang pagtuunan ng lakas, paano niya kinokontrol ang kanyang paghinga, at kung anong trajectory ang dapat niyang sundan. Sinusubukan niyang tipunin ang lahat ng impormasyong kailangan upang makabuo ng isang malinaw na landas ng atake. Nakita ni Liam ang ginagawa ni Arhan at labis siyang humanga sa paraan ng pagpupumilit nito. Ayon sa kanya, ganoon talaga ang ugali ng Caravan family, hindi natatakot kahit sa mga imposibleng sitwasyon. Kinakailangan nilang harapin ang pagsubok ng direkta habang ipinapakita ang kalooban ng kanilang angkan. Nagpatuloy si Arhan sa paghahanda, at nang maramdaman niyang handa na siya, sumugod siya patungo sa kabalyero. Noon, inamin ni Mary na takot siya sa apoy at na ang trahedyang kumuha ng lahat sa kanya ay simula pa lamang. May mga araw na hindi niya kayang tumingin sa salamin, at may mga araw na ang paghinga ay tila pasanin. Dito niya napagtanto na hindi apoy ang tunay niyang kinatatakutan, kundi ang sarili niyang kahinaan na siyang nag-udyok sa kanyang pagtakas. Dahil dito, nangako si Mary na babasagin niya ang pader ng apoy na kumuha ng lahat sa kanya, kabilang ang kanyang kinabukasan. Sa pusong puno ng determinasyon, sumulong siya at nilampasan ang kanyang takot sa apoy at sa mundo. Alam niya na kapag siya ay bumagsak, wala na siyang panalo. At ito ang prinsipyong sinusundan ngayon ni Arhan.
Ibinuhos niya ang lahat sa kanyang pag-atake, na nagpahirap sa kabalyero na makapagdepensa. Napilitan ang kabalyero na gumamit ng sapat na lakas sa kanyang espada upang masalo ang atake. Tumilapon ang espada ni Arhan mula sa kanyang kamay, at ang hawakan nito ay nabasag, gaya ng nangyari noon kay Mary. Ang kaluluwa ni Mary ay nakatayo sa harap ng paglubog ng araw habang humihinga ng malalim at inaalala ang mga salita ni Hegel. Tinitigan niya ang langit at sinabi kay Hegel na ang mundo ay puno ng mas malalakas na halimaw at napakaraming matataas na pader na hindi basta-basta natatawid kahit may determinasyon. Gayunpaman, buong pagmamalaki niyang sinabi na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi siya kailanman tumalikod sa anumang pader na humadlang sa kanya. Sa isang taimtim at emosyonal na pahayag, umaasa siyang may kabilang buhay upang maikwento rin niya kay Hegel ang kanyang naging buhay. Sa huli, ang kanyang kaluluwa ay nakatagpo ng kaluluwa ni Hegel, at tumakbo siya sa kanyang mga bisig na parang bata habang sinasabi na hindi na siya takot sa apoy. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi habang yumakap siya kay Hegel, at tuluyang naglaho ang enerhiya ng needle na hudyat ng pagtatapos ng kanyang kwento. Kasabay nito, tuluyang na-absorb ang needle sa sistema ni Arhan. Makalipas ang sandali, nagising si Arhan at napagtanto niyang nawalan siya ng malay. Napansin niya ang isang balabal na nakatakip sa kanya na malinaw na pagmamay-ari ng kabalyero. Dito niya tuluyang naintindihan na hindi niya naabot ang kanyang layunin. Agad pumasok si Liam at sinabi sa kanya na huwag siyang malungkot dahil nakipaglaban siya sa paraang hindi nakakahiyang pangalan ng kanilang angkan. Sa katunayan, may nakuha si Arhan bukod sa masakit na pagkatalo na kanyang naranasan, ang ganap na pag-asimila ng needle. Nauunawaan ni Arhan ang sinasabi ng matandang lalaki dahil ramdam niya ngayon na ang kanyang mga kalamnan ay naging mas flexible kaysa dati at ang kanyang mga pandama ay humasa na parang sa isang mabangis na hayop. Sa madaling salita, nakaakyat siya sa pader na parang veteranong mersenaryo na buong buhay ay nabuhay sa bingit ng kamatayan. Sa wakas, naintindihan ni Arhan kung bakit pinili ng kanyang master ang espada, hindi lang para ipakita ang lakas at teknik, kundi ang buong buhay ni Mary. Nais ipakita ni Liam kay Arhan ang isang matibay na kalooban na hindi sumusuko kahit sa harap ng napakalaking pagsubok. Napangiti si Arhan dahil pwede naman palang sabihin agad ito ni Liam mula pa sa simula. Biglang lumitaw sa di kalayuan ang kabalyero, nagpapahayag ng ginhawa dahil nagising na si Arhan. Sinabi nito na lumabas lamang siya upang kumuha ng inuming tubig, ngunit nang makita siya ni Arhan, agad itong nagiging handa sa laban. Kinuha niya ang kanyang espada at pumwesto sa pag-atake, ngunit naintindihan ng kabalyero kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Sinabi ng kabalyero na kailangan nilang linawin ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila, at pati si Liam ay nagsabi kay Arhan na hindi niya kailangang maging sobrang maingat dahil wala namang balak na patayin siya ang kabalyero. Gayunpaman, normal lamang ang pagiging mapagduda at nauunawaan ito ni Liam. Sinabi ng kabalyero na alam niyang dumaan si Arhan sa matinding pagsubok, kaya normal lamang na hindi siya agad magtiwala, ngunit tinanong niya kung handa ba itong ibaba ang kanyang pagbabantay upang marinig ang kanyang kwento. Dahan-dahang hinubad ng kabalyero ang kanyang damit upang ipakita kay Arhan kung bakit siya naroon sa teritoryo at kung bakit hindi siya banta sa kanya. Matapos hubarin ang kanyang damit, ipinakilala niya ang sarili bilang Patel, isang retiradong kabalyero at isang manlalakbay na walang matutuluyan. Lumabas na siya ay may malubhang sakit at nakatayo na lamang sa harap ng kamatayan. Sinabi niya na tiniyak sa kanya ng mga mataas na pari na nagsanay ng medisina sa buong buhay nila na mayroon na lamang siyang isang buwan na natitira kung papalarin. Sa madaling salita, si Patel ay isang taong may sakit na naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Sa pagbubunyag na ito, hiniling ni Patel kay Arhan kung handa na ba siyang pakinggan ang kanyang kwento. Umupo ang dalawa upang mag-usap, ngunit hindi tulad ng husay niya sa espada, mahina si Patel sa pagsasalita at nahirapan siyang ipahayag ang kanyang sarili. Gayunpaman, totoo ang kanyang damdamin at ang naramdaman ni Arhan sa kanya ay isang kabalyerong umalis sa orden na kanyang pinanumpaan matapos malaman na siya ay may terminal na sakit upang maghanap ng lugar kung saan siya mamamatay ng payapa. Sinabi ni Patel na umalis siya sa orden dahil ayaw niyang maging pabigat habang unti-unting nauubos ang kanyang buhay. Nais niyang gugulin ang kanyang huling sandali ng tahimik sa sarili niyang paraan. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Liam kay Arhan na wala siyang naramdamang kasinungalingan sa mga sinabi ni Patel dahil habang nagsasalita ito, kinakain na ng sakit ang kanyang katawan. Ibinunyag niya na sa sandaling sakupin ng sakit ang kanyang mana heart hanggang umabot sa kanyang puso, doon na tuluyang magtatapos ang kanyang buhay. Tinanong ni Patel si Arhan kung ano ang tingin niya sa ideya na maging kapitbahay siya nito. Nag-isip si Arhan sandali, at sinabi niyang alam niyang mahirap para kay Patel na ibahagi ang kanyang kwento, kaya nagpapasalamat siya rito. Ipinakilala ni Arhan ang sarili at sinabing siya ang huling tagapagmana ng lupain matapos niyang mawala ang lahat. Nakipagkamay si Arhan sa kanya bilang pagtanggap at tinanggap ito ni Patel habang nagpapasalamat sa karangalan. Dahil nakuha na ni Arhan ang kanyang mana heart,
naniniwala siyang oras na para sa susunod na hakbang, at sinabi ni Liam na may isang lugar na kailangan niyang puntahan. Ilang araw ang lumipas, umalis si Arhan sa teritoryo. Habang nakaupo sa karwahe, sinabi ni Arhan kay Liam na inaasahan niyang siya mismo ang magtuturo ng swordsmanship ngayon na mayroon na siyang sariling mana heart. Ngunit sa halip, dinala pa siya ni Liam kung saan-saan, at dahil kay Patel kaya rin siya nakalabas ng teritoryo, dahil siguradong asikasuhin nito ang sinumang imbitadong bisita. Tinanong ni Arhan si Liam kung bakit kailangan pa nilang pumunta ng ganoon kalayo, at sinabi ni Liam na kailangan niyang alisin ang kanyang key commoner mindset. Sinabi ni Liam na iba ang kanilang angkan kumpara sa ibang tao sa mundo, kaya ipinapakita nito kung gaano sila ka-espesyal. Ayon kay Liam, hanggat dumadaloy sa katawan niya ang dugo ng bakal, mas mahalaga ang assimilation ng bagong espada kaysa sa tradisyonal na sword training na nakaangkla sa bawat yugto ng paglaki niya. Ibinunyag ni Liam na ang kanilang pupuntahan ay isang lugar na perpekto para sa kanila, isang lugar na hindi nakatali sa estado o pinagmulan. Ito ay lugar kung saan ang mga taong sabik sa dugo lamang ang nagtitipon, at isa itong entablado ng buhay at kamatayang labanan. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang arena na puno ng adrenalin at dugo. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa Firma, ang lungsod ng bakal, isa sa mga lungsod na kumakatawan sa Seven Kingdoms, kung saan napaka-advanced ng metalworking, at halos lahat ng sandata sa Iron Kingdom ay gawa roon. Maaari itong tawaging Holy Land of Swords, ngunit bago pa man iyon, ang tunay na dahilan kung bakit naging dakila ang Firma ay ang arena. Pagdating nila sa arena, nakaramdam si Liam ng matinding nostalgia dahil naaalala niya kung gaano ito kakapanapanabik noon. Ikinuwento ni Liam na maraming baliw na labanan ang naganap dito, mula sa hayop laban sa hayop para malaman ang pinakamalakas, tao laban halimaw na tinatawag na savage matches, hanggang sa labanan ng iba't ibang lahi upang malaman kung sino ang mas mataas. Lahat ng laban ay matindi, ngunit ang pinakamabagsik ay ang deathmatch struggle. Mga mandirigma na iba't ibang estilo ang gumugulong sa lupa, lumalaban na parang mga hayop, at ang panalo ay kumukuha hindi lang ng buhay ng talo kundi pati lahat ng pag-aari nito bilang gantimpala. Isang ganap na madugong patayan ito habang ang mga tao sa paligid ay lasing sa amoy ng dugo, masayang naghahagis ng ginto, tumataya, at sumisigaw na parang baliw. Isa itong baliw na lungsod na itinayo sa patong-patong na dugong dumanak. Matapos marinig ito, inamin ni Arhan na ito ang pinakamagandang lugar para lumakas, at kitang-kita niya kung gaano kasabik si Liam sa lahat ng ito. Naniniwala si Arhan na magkakaroon siya ng karanasan sa laban habang lumalakas sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga espadang makukuha niya mula sa mga matatalo niya. Ngunit sinabi ni Liam na mali ang kanyang pagkaunawa, dahil kung ganoon lang kadali, noon pa niya sana pinakain si Arhan ng lahat ng sandata sa tambakan. Ipinaliwanag ni Liam na hindi pwedeng basta-basta lang siyang kumain ng espada, dahil kung gagawin niya ito, ang halo-halong alaala ng mga ito ang kakain sa kanya, at tuluyan niyang mawawala ang sarili niya. Sinabi ni Liam na siya ang dapat kumontrol sa espada, at hindi ang espada ang kukontrol sa kanya. Ipinunto niya na hanggang hindi pa niya nabubuksan ang sariling mata, tanging mga espadang pinipili ni Liam lamang ang maaari niyang kainin. Pagkatapos, iminungkahi ni Liam na pumasok sila sa loob ng arena. Kailangan nilang magparehistro, at makalipas ang 3 oras, sinabi ng tagapag-asikaso kay Arhan na kailangan niyang pumunta sa registration counter upang ma-issue ang kanyang medal dahil hindi siya makakalaban kung wala ito. Naguluhan si Arhan nang marinig ito dahil hindi niya alam kung ano ang medal, at maging si Liam ay wala ring alam tungkol dito. Sinabi ni Liam na wala pang ganitong bagay noong panahon niya. Ipinakita ng babaeng may berdeng buhok na attendant kay Arhan kung ano ang itsura ng medal, at hinimok niya itong kumuha muna nito bago bumalik sa pila. Lumalabas na ang mga medal ay espesyal na marka ng ranggo na umiiral lamang sa arena. Ito ay ibinabatay sa kilalang kasikatan, estado, record ng laban, at iba pa. Ang kulay ng medal ang nagpapakita kung gaano kalakas ang isang mandirigma, at ito ay nakaayos mula pinakamalakas hanggang pinakamahina. May black medal, white medal, platinum medal, gold medal, at silver medal. Dahil rookie pa lamang siya, ang maaari niyang makuha ay bronze color na halos walang kwenta. Hindi makapaniwala si Arhan na nagbago na ang sistema kumpara sa sinabi ng kanyang master ilang oras lang ang nakalipas. Ipinagyabang ni Liam noon na pwedeng pumasok ang isang rookie sa arena para lumaban sa 100 tao, at walang diskriminasyon dahil sa sandaling pumasok ka sa arena, diretsyo ka agad sa laban. Ngunit ngayon, may weight classes na para kay Liam ay kalokohan lamang dahil pera na ang umiikot sa sistema. Sinabi ni Arhan na kahit ipinagmamalaki ng kaharian ang lakas at sa loob ng daan-daang taon ay may mga patayang laban, kung ganito ang sistema, maubusan pa rin ng mandirigma at magsasawa ang mga tumataya. Ayon sa kanya, mas mainam kung malalakas laban sa malalakas at mahihina laban sa mahihina dahil mas kapanapanabik iyon. Ipinaalam ni Arhan kay Liam na nagbago na ang panahon at dahil dito, naging sikat na lugar ang arena na dinarayo ng mga tao mula sa malalayong lugar.
Ito ang dahilan kung bakit lumaki ng husto ang Ferma, at sa isang banda, ito ay isang matalinong pagbabago. Binanggit ni Arhan na sa panahong ito, hindi na sa pilitan ang pagpatay sa talo, ngunit maaari pa rin silang masaktan ng malubha. Ngunit hindi natuwa si Liam sa mga pagbabagong ito, at sinabi na itago na lang ni Arhan ang impormasyon sa sarili niya dahil habang mas naririnig niya ito, mas lalo siyang nagagalit. Gayunpaman, naniniwala si Liam na maaaring swerte ito para kay Arhan, dahil magiging magandang karanasan para sa kanya ang lumaban sa kalaban na kapantay ng kanyang antas, at ito ay magtuturo sa kanya ng bagong aral. Ngunit bago yon, iminungkahi ni Liam na maglibot muna sila sa mga weapon shop dahil mas maganda ang kalidad doon kaysa sa maliliit na tindahan malapit sa karavan. Dahil madaling mabasag ang espada ni Arhan, sa tingin ni Liam ay hindi masama ang kumuha ng dagdag bilang backup. Bigla, nadaanan nila ang isang trophy wall na may mga sandata sa halip na mga medal, at parehong napatigil sina Arhan at Liam sa gulat. Habang abala si Arhan sa paghanga, may isang lalaking nagngangalang Tom ang lumapit sa kanila. Kitang-kita ni Tom na unang beses pa lamang ni Arhan na makita ang Hall of Honor, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang tagapag-alaga. Sinabi ni Tom na handa siyang ipaliwanag ang Hall of Honor, at yumuko si Arhan bilang paggalang, sinasabing nais niyang marinig ito. Ipinahayag ni Tom na ang mga sandata sa dingding ay pagmamayari ng mga mandirigmang gumawa ng kahanga-hangang bagay sa arena noong nakaraan. Lahat ng sandata ay luma at sira na, at dahil hindi na magagamit, inilalagay ang mga ito sa Wall of Honor upang alalahanin ang kanilang fighting spirit. Lubos na nabighani si Arhan dito, at sinabi ni Tom na malaya siyang magtanong ng anumang nais niya. Masiglang sinabi ni Tom na ito ang kanyang pride bilang tagapag-alaga ng lugar. Agad na sinabi ni Liam kay Arhan na tanungin si Tom kung maaari bang kunin ang mga espadang nakadisplay dahil natagpuan na niya ang susunod na espadang kailangan niyang kainin. Sinabi ni Tom na maaari iyon, ngunit para lamang sa mga mandirigmang magpapatunay ng kanilang sarili. Makakakuha sila ng karapatang pumili ng isang sandata na katumbas ng kanilang medal, kaya bawat pag-angat ng kanilang ranggo ay may dagdag na sandata silang makukuha. Sinabi rin ni Tom na ang sandatang tinititigan ni Arhan ay maaari lamang maging kanya kapag naabot niya ang silver rank. Pagkatapos nito, nagtungo si Arhan sa arena, at habang dumadaan sila sa koridor papunta sa pasukan, sinabi ni Liam kay Arhan na ang buong bulwagan ay parang isang treasure room. Ayon kay Liam, para sa iba ay mukhang lumang walang silbing kalat lamang ito, ngunit para kay Arhan, ang mga espadang naroon ay purong ginto. Excited si Liam dahil ngayon ay maraming dahilan si Arhan para bumalik-balik sa arena, kahit para lang sa pagsasanay, dahil kailangan niyang makakuha ng magagandang espada sa pamamagitan ng pag-angat ng ranggo. Sinabi ni Liam na mas gusto sana niyang nakawin na lang lahat ng espada, ngunit imposible ito dahil hindi ordinaryong tao si Tom. Hindi ito maintindihan ni Arhan dahil mukhang mabait na matandang lalaki si Tom, at naiintindihan ni Liam kung bakit hindi iyon makita ni Arhan, malaki ang agwat nila sa antas na hindi niya kayang maramdaman. Ipinaliwanag ni Liam na kayang gawing armor ni Tom ang kanyang mana at gumawa ng perpektong depensa, kahit pa ito ay kalahating hinog pa lamang. Sa madaling salita, ang mukhang mabait na si Tom ay isang sword expert. Nagulat si Arhan nang marinig ito dahil ang sword expert ay isang ranggo na isang hakbang na lang bago maging sword master. Tinanong ni Arhan si Liam kung bakit ang isang kasing lakas ni Tom ay mas piniling maging tagapag-alaga. Sinabi ni Liam na huwag siyang magtaka dahil halos lahat ng umaabot sa ganoong antas ay may kakaibang dahilan. Pagkatapos ay sinabi ni Liam na roborin nila ang hall mamaya, at nagulat si Arhan dahil mukhang seryoso pa rin ang plano nitong nakawin ang Wall of Honor kahit alam niya ang panganib. Sa katunayan, wala namang ideya si Arhan kung kailan siya pumayag dito. Nagpatuloy si Liam na nagsasabing maraming nagbago sa arena, ngunit may mga bagay na hindi nagbabago. Isa na rito ang tradisyon ng pagtatago ng mukha upang maiwan sa labas ang ranggo, pangalan, at katayuan para makalaban bilang isang simpleng fighter. Sinabi ni Arhan na maganda itong tradisyon dahil kung fighter lang laban sa fighter at walang pinanggagalingan, malaya siyang lumaban ng buong lakas. Bago pa siya makapasok sa arena, pinigilan siya ng referee at sinabing kailangan niyang magbigay ng nickname bago makapasok. Naguluhan si Arhan dito, at sinabi ni Liam na walang sinumang pumapasok sa arena ang gumagamit ng tunay na pangalan dahil ang mga titulo at katayuan sa labas ay hadlang lamang sa pagiging fighter. Hiniling ng lalaki na sabihin ni Arhan ang pinakakilalang pangalang dadalhin niya sa kanyang buhay bilang manlalaban, at nag-isip si Arhan sandali bago piliin ang pangalang gusto niya, Liam. Nagulat ang lalaki dahil hindi niya pa ito naririnig, at tinanong niya si Arhan kung pangalan ba ito ng pangunahing karakter sa kwento ng mga kabalyero. Gayunpaman, umaasa na lamang siya na susunod ang tagumpay sa unang laban nito. Dahil bronze ang pinakamababang ranggo sa arena, ang mga laban dito ay para lamang sa maliliit na sugarol. Walang gaanong pakialam ang karamihan sa mga bronze fighter dahil isa lamang silang murang libangan, kaya imbes na palakpakan ay mas madalas silang binubulungan ng pangungutya at panlalait.
Kakapapasok pa lamang ni Arhan sa arena nang magsimula na siyang kutyain ng mga tao roon. Tinawag nila siyang payat na talunan na malapit nang mawalan ng ulo. Hindi nagulat si Liam sa mga sigawan dahil sa Iron Kingdom walang respeto sa mahihina dahil ang malalakas ang naghahari. Tinanong ni Liam si Arhan kung apektado siya ng mga panlalait at sumagot si Arhan na hindi. Natuwa si Liam sa sagot na ito at pinaalalahanan siya na dala niya ang pangalang inilagay niya sa labanan kaya bitbit niya ang buong kasaysayan at dangal ng karavan. Tiniyak ni Arhan kay Liam na alam niya ito kaya kailangan niyang manalo anuman ang mangyari. Lumapit si Arhan sa kanyang kalaban, isang dambuhalang lalaki na may nakakatakot na anyo at malalaking sandata. Ang referee ay malugod na tinanggap ang mga manonood sa laban ng dalawang rookies na naroon para ipakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mahina. Ipinakilala ng referee si Arhan sa crowd bilang Liam habang sinasabing siya ay isang ganap na baguhan. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban na si Tamir ay isang fighter na pinapatay ang lahat ng nakakaharap niya mula pa noong debut niya. Nagpatuloy ang referee sa pagsasabing ang laban ay iniaalay sa diyosa na si Lepre. Hindi pa natatapos ang pagpapakilala ng referee nang magsimulang manginsulto si Tamir kay Arhan, sinasabing ang katawa-tawa ng kanyang nickname at madaling makalimutan at mahina pakinggan. Ipinagyabang ni Tamir na hindi na niya kailangang gamitin ang sandata niya kay Arhan dahil sayang lang ang oras. Pagkatapos ay inalok niya si Arhan, sinasabing hubarin nito ang katawa-tawang mask na suot niya at ihulog ang espada para makasayaw ito habang pumapalakpak siya. Sinabi pa ni Tamir na kung gagawin niya yon, baka pwede pa niyang iwan na nakakabit ang payat nitong leeg sa katawan. Nanatiling tahimik si Arhan habang patuloy sa pagdaldal si Tamir. Nang magsalita siya, sinabi niyang narinig niya na may hindi sinasabing patakaran na hindi nagpapapatay ang mga fighter. Tumawa ng malakas si Tamir nang marinig ito, sinasabing siguro akala ni Arhan ay hindi siya mamamatay dahil lang sumali siya sa arena. Sinigawan ni Tamir si Arhan, sinasabing walang pakialam ang sinuman sa mga ganoong patakaran dahil sa Zernia Mountains kung saan siya nanggaling, ang talunang lalaki ay palaging namamatay. Ito rin ang dahilan kung bakit napatay niya ang huling tatlong kalaban niya sa pamamagitan ng pagbali ng kanilang leeg gamit ang sarili niyang mga kamay. Sinabi pa ni Tamir na baka iniisip ni Arhan kung bakit niya ito ginagawa at sabay niyang inamin ng may halong baliw na tawa na ito ang pinaka-enjoy na uri ng saya para sa kanya. Gayunpaman, sinabi rin ni Tamir na mukhang sobrang hina ni Arhan, at kahit baliin pa niya ang leeg nito, baka wala siyang maramdaman na thrill. Kaya gusto niyang kahit papaano ay gumalaw si Arhan at magbigay ng kahit anong klase ng libangan para sa kanya at sa crowd. Napamangha ang referee sa dami ng panlalait na agad naganap sa pagitan nilang dalawa, at sinabi nitong mukhang magiging interesting ang laban na ito. Nang handa na ang lahat, sinimula ng referee ang laban. Nakatayo si Tamir nang walang pakialam, hinihintay si Arhan na unang umatake. Bigla, sinabi ni Arhan na may alok siya. Itinuro niya ang needle sword kay Tamir at sinabing bawiin nito ang mga insulto na binato niya sa kanyang pamilya. Sinabi niya na kung gagawin niya yon, baka hayaan niya itong mamatay ng mabilis at walang sakit. Tinawanan ito ni Tamir ng malakas, para bang ito ang pinakamagandang biro na narinig niya sa buong buhay niya. Maging ang crowd ay nagtawanan at pinagtawanan si Arhan, sinasabing nag-inarte lang siya at nagtatanong kung galing ba sa murang nobela ang linya niya. Sumabay ang crowd kay Tamir sa pangungutya sa kanyang nickname dahil walang matinong tao ang pipili ng pangalang Liam. Tinukso pa ni Tamir si Arhan, sinasabing gumaganda na ang mood niya at hindi na niya mapipigilan ang sarili. Nagsimula siyang maglaway dahil sa sobrang excitement habang ini-imagine na niya ang mangyayari. Pero bigla, lumitaw si Arhan sa ilalim niya, itinulak ang needle sword sa kanyang kamay at tinanggal ang ilang daliri habang ipinapaalala ang alok na ginawa niya. Natigilan si Tamir sa gulat habang sinasabi ni Arhan na humingi siya ng tawad kung gusto niya ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Tumalon pa atras si Arhan para lumayo matapos ipakita ang kanyang posisyon. Galit na ibinagsak ni Tamir ang kanyang malaking sandata sa lupa, dahilan para umatras si Arhan palalo upang hindi tamaan ng atake. Habang tumutulo ang dugo mula sa kamay niya dahil sa pagkawala ng kanyang mga daliri, sumigaw si Tamir sa sakit at galit. Napakalakas ng kanyang sigaw na umabot ito sa buong arena at nakuha ang atensyon ng lahat ng naroon. Sinubukan ni Tamir intindihin kung ano ang nangyari dahil ilang sandali lang ang nakalipas ay nanginginig si Arhan na parang isang mahina at walang kwentang bata. Dito siya napaisip kung paano nakalapit agad si Arhan sa kanya ng ganoon kabilis. Doon unti-unting na-realize ni Tamir na maaaring nagpapanggap lang na mahina si Arhan para pababain ang kanyang bantay. Alam ni Arhan kung ano ang iniisip niya, kaya tinanong niya kung tatawagin ba siyang duwag dahil doon, sabay paalala na siya mismo ang nagsabi na ang arena ay hindi para sa mga batang naglalaro. Umuwal si Tamir sa sakit at galit habang tinatawag si Arhan na walang kwentang tao. Sumugod siya kay Arhan sa sobrang galit, nagbabanta na pupunitin siya.
Walang habas na pinaikot ni Tamir ang kanyang espada, pero madali itong iniiwasan ni Arhan gamit ang kanyang maliksi at flexible na katawan. Lalong kinabahan si Tamir dahil lahat ng atake niya ay naiiwasan ni Arhan sa sobrang lapit, halos kasinliit ng isang papel ang pagitan. Unti-unting pumasok ang takot sa kanya habang iniisip kung anong klaseng tao ang nakaharap niya. Parang isang dambuhalang ahas na dahan-dahang sumasakal sa kanya sa isang saradong lugar. Bago pa niya maproseso, umatake si Arhan sa kanyang ibabang bahagi at itinusok ang needle sword sa kanyang binti. Hindi agad naramdaman ni Tamir ang bigat ng pinsala, kaya sinubukan pa niyang umatake ng malakas kay Arhan. Pero gaya ng dati, madaling naiwasan ito ni Arhan. Tumalon pa atras si Arhan na parang mantis habang nananatiling malamig ang tingin. Doon pa lang, sabay-sabay na naramdaman ni Tamir ang sakit. Bumagsak ang kanyang espada at napaupo siya sa lupa habang hindi na niya makontrol ang kanyang binti dahil sa tindi ng sakit. Habang namimilipit siya, lumapit si Arhan at sinabi sa kanya na isuot o alisin niya ang kanyang nakakatawang helmet at sumayaw sa palakpak niya, gaya ng sinabi niya noon. Nakakatakot na ang tingin ni Arhan habang inuulit niya ang mismong mga salita ni Tamir. Napagtanto ni Tamir na malapit na siyang mamatay, kaya wala na siyang choice kundi tanggapin ang alok. Pero sinubukan niyang mandaya habang papalapit si Arhan. Tinangka niyang kunin ang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay, pero agad itong tinusok ni Arhan ng needle sword, dinurog ito ng husto. Umuwal si Tamir sa sakit habang sinabihan siya ni Arhan na mag-isip ng mabuti sa susunod niyang hakbang dahil baka yon na ang huli niya. Agad na naunawaan ni Tamir na papatayin talaga siya ni Arhan kung hindi siya mag-ingat. Sumuko siya at nagsimulang humingi ng tawad, sinasabing nagkamali siya sa pag-insulto sa pangalan ni Arhan. Nagmakaawa si Tamir, hinihiling na palayain siya, at dito na tuluyang sumuko ang laban. Biglang naging mainay at masigla ang arena habang nagdiwang ang mga tao sa napaka-entertaining na laban na kanilang napanood. Isang bagay ang napagkasunduan ng lahat, si Arhan ay malakas, dahil siya ang pinakamahusay na bronze fighter na nakita nila sa mga nakaraang panahon. Lalong natuwa ang mga tumaya kay Arhan dahil kumita sila ng malaki. Pinuri nila si Arhan at binigyan pa siya ng palayaw na Little Gladiator Liam. Nagkakagulo ang buong arena sa pag-aaliw at sigawan para kay Arhan. Napag-alaman din na napanood ni Tom ang laban, at natuwa siya dahil tama ang hinala niya na hindi ordinaryong tao si Arhan. Ngumiti si Tom dahil parabang nakilala niya ang isang promising fighter na kayang magpasabog ng arena sa unang laban pa lang. Pero kasabay nito, nag-aalala rin siya dahil ang sobrang atensyon sa arena ay maaaring maging mapanganib. Lumabas na may ilang makapangyarihang tao na nakapanood sa laban ni Arhan at nagsisimula ng magplano. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang berdeng buhok na attendant at sinabi kay Arhan ang isang nakakagulat na balita. Sinabi niya na gusto ng arena si Arhan, at dahil dito ay bibigyan siya ng isang napakabihirang pagkakataon, ang Silver Promotion Challenge. Tinanong ng babae si Liam kung handa siya para sa hamon na ito. 2 araw matapos ang debut fight niya kay Tamir, lumalabas na 3 laban ang naganap sa pagitan ng panahong iyon, at lahat ng iyon ay napanalunan ni Arhan sa isang ganap na kalmado at episyenteng paraan. Naiintindihan ni Arhan na ang alok na ito ay dahil nagustuhan nila ang paraan ng kanyang pakikipaglaban sa mga laban na iyon. Gayunpaman, hindi niya iniisip na ibinibigay ito sa kanya dahil sa purong kabaitan lamang, at sigurado siyang may ibang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Sinabi ng attendant na simple lang ang mga patakaran, at kailangan lang niyang lumaban sa isang player na pipiliin nila. Ang pinakamagandang bahagi nito ay hindi niya kailangang magpakahirap dahil inaasahan lang siyang tumagal ng 3 minuto sa arena. Ayon sa kanila, kung makakayanan niyang manatiling buhay sa loob ng 3 minuto mula simula ng laban, otomatiko siyang panalo. Sinabi ng attendant na ito ay isang napakabihirang alok na hindi laging dumarating. Dagdag pa rito, alam ng lahat na kapag naging silver rank na siya, mas malalakas na kalaban ang makakaharap niya. Kasabay nito, mas mataas na bayad ang makukuha niya sa laban, basta't makaliligtas lang siya sa 3 minutong labanan. Mukhang tuso ang attendant habang tinatanong si Arhan kung ano ang plano niya sa alok, sabay paalala na hindi ito araw-araw na oportunidad. Pagkatapos, sinabi ni Liam kay Arhan na may lumang tradisyon sa arena na tinatawag na rookie crushing na ginagawa para durugin ang mga matatalino at episyenteng rookie tulad niya. Isa itong espesyal na event sa arena na ginawa para sa baluktot na kasiyahan ng mga manonood na nasisiyahang makita ang mga espada ng biktima na nababali at ang kanilang mga katawan na winawasak. Ginagamit nila ang promotion bilang pain para hulihin ang kanilang target, tapos itinatapat sa isang kalaban na sobrang lakas para sa kanila para lang ipahiya sila sa harap ng lahat. Sinabi ni Liam kay Arhan na kung ayaw nitong mapahiya, mas mabuting tanggihan na lang niya ang alok dahil darating pa rin ang normal na promotion sa hinaharap. Tinanong ni Liam kung ano ang magiging sagot niya, at sinabi ni Arhan na dapat alam na niya ang pinaka-obvious na sagot, tatanggapin niya ang hamon kahit sino pa ang kalaban.
2 araw matapos niyang tanggapin ang hamon, nagpadala ang arena ng liham na naglalaman ng pangalan ng kanyang kalaban, ang tinaguriang Black Bride. Ang Black Bride ay nagtapos sa isang top academy at hindi pa kailanman natatalo sa silver rank. Isa siyang tunay na powerhouse sa hanay ng Swordwalker, at dahil ang academy ay hindi gumagawa ng mahihinang talento, ang academy certificate pa lang ay sapat na para makapasok bilang knight, ang pinakamataas na elite na ranggo. Sa madaling salita, ang Black Bride ay nasa lahat ng aspeto ay mas mataas kaysa kay Arhan. Ibinunyag ni Arhan na nag-research siya tungkol sa Black Bride, at lumalabas na dinudumina nito ang bawat laban, na iniiwang walang kakayahang lumaban muli ang lahat ng kanyang nakalaban. Napagtanto ni Liam kung gaano kaseryoso ang arena, dahil kung ganito ang paghahanda nila, ibig sabihin ang 3 minutong pag-survive ay magiging napakalaking hamon para kay Arhan. Sarkastikong sinabi ni Liam kay Arhan na talagang napahamak na siya. Tinanong ni Arhan kung ganoon ba talaga kaseryoso ang sitwasyon, dahil sa tingin niya hindi naman maaaring mas malakas pa si Black Bride kay Patel. Kahit na si Patel ay mahina at may sakit ngayon, isa siya dati sa pinakamalalakas na Swordwalker. Ngunit sinabi ni Liam na magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon ni Arhan. Ipinaliwanag niya na si Patel ay nag-hold back sa kanilang laban bilang respeto, pero malinaw na hindi niya makukuha ang ganoong klaseng pag-ingat mula sa Black Bride. Sa narinig pa lang na ito, nai-imagine na ni Arhan ang sariling ulo na tumatalsik mula sa kanyang leg, at pinasalamatan niya si Liam sa lalo pang pagpapalala ng sitwasyon. Gayunpaman, alam niya na hindi kailanman nagsisinungaling si Liam pagdating sa espada. Sa parehong oras, iniisip ni Arhan na may tsansa pa rin siya dahil mayroon siyang mana heart at mga alaala ni Mary. Dahil 3 minuto lang ang kailangang tiisin, iniisip ni Arhan na kaya niya itong gawin. Bigla, isang taong naka-hoodie ang humarang sa kanya at tinawag siya sa pangalan niya sa arena. Tinanggal ng kakaibang tao ang kanyang kapa at lumantad na isa pala siyang babae. Naramdaman agad ni Arhan ang napakalakas na aura mula sa babae at agad siyang tinamaan ng takot sa mismong kinatatayuan niya. Masusing tiningnan ni Arhan ang babae at ang kanyang espada, at doon niya agad napagtanto na ang Black Bride ay isang babae. Nanatiling tahimik si Arhan habang lumalapit ang Black Bride, at tinangkapan niyang itanggi na siya si Liam. Napabuntong hininga ang Black Bride bago sabihin na ginagawa niyang sobrang nakakainis ang sitwasyon. Hinawakan niya ang kanyang sandata, handa nang hilahin ang espada. Si Arhan ay humawak din sa needle sword, naghahanda para sa counterattack. Ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, nasa harap na niya agad ang Black Bride. Itinutok nito ang espada sa kanyang leg bago pa siya makareact. Upang ipakita na kaya niya siyang patayin sa isang iglap, sinabi ng Black Bride kay Arhan na itigil na niya ang pagsasayang ng oras dahil alam niyang siya ang tinatawag na Liam, batay sa lahat ng halatang bagay sa paligid niya. Gayunpaman, sinabi ng Black Bride na wala siyang dapat ikatakot dahil hindi siya nandyan para lumaban, kundi para mag-alok. Tinanong ni Arhan kung anong alok ang tinutukoy niya, at sinabi ng babae na gusto niyang umatras si Arhan sa laban dahil magiging katangahan kung itutuloy niya ito. Sinabi pa ng Black Bride na nakikita niya na may maliwanag na hinaharap si Arhan at gusto niyang mapanatili iyon. Tinanong ni Arhan kung ano ang mangyayari kung ipipilit niyang lumaban, at malamig siyang sinagot ng Black Bride na kailangan niyang pagbayaran iyon. Kinagabihan, isang nababagabag na Arhan ang nagtungo sa Wall of Honor upang makipagkita kay Tom. Nagulat si Tom nang makita siya sa ganoong oras, at tinanong kung bakit siya naroon. Humingi ng paumanhin si Arhan dahil alam niyang bastos ang basta na lang pagpunta ng walang paalam, ngunit mayroon siyang kahilingang walang hiya. Sa seryoso at determinadong mukha, tinanong niya si Tom kung may paraan bang mahiram niya ang isang espada mula sa Wall of Honor. Matapos ang pagbisita ng Black Bride, pinanood siya ni Liam habang papaalis, at kitang-kita ang paghanga nito, sinasabing nasasayang ang kanyang talento sa panahong ito. Ipinaliwanag niya na karamihan sa Swordwalker ay humihinto at bumabagsak sa kanilang limitasyon, ngunit ang Black Bride ay iba dahil wala pang humaharang sa kanyang pag-unlad. Sa kaunting tulak pa, maaari na siyang umangat sa susunod na antas, kaya isa siyang henyo na minsan lang lumilitaw sa isang henerasyon. Sa ganitong antas ng papuri mula kay Liam na bihirang pumuri ng kahit sino, nabigla si Arhan. Naalala niya kung paano halos kunin ng Black Bride ang kanyang ulo kanina, at doon niya napagtanto na hindi lang malaki ang agwat nila, kundi halos imposible na itong lampasan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya alam ang salitang pagsuko, kaya nagdesisyon siyang harapin ito. Dahil tumanggi si Arhan na umatras, agad siyang inutusan ni Liam na hanapin ang pangalawang espada. Kinagabihan, nakipagkita si Arhan kay Tom sa Hall of Honor at humiling na makahiram ng espada. Nag-alinlangan si Tom bago magtanong kung may kinalaman ito sa laban niya laban sa Black Bride. Nagulat si Arhan na alam na ito ni Tom, at sinabi ng lalaki na kumalat na ang balita tungkol sa laban dahil ito ay laban ng dalawang pinaka-promising na gladiator. Ngunit malinaw na nakikita ni Tom kung ano talaga ang nangyayari sa likod nito. Hindi ipinopromote ng arena si Arhan, kundi malinaw na siya ay itinatapon sa bitad.
Sinubukan ni Tom na kausapin siya ng maayos, sinasabing hindi pa panahon para kalabanin ang Black Bride. Ito ay dahil siya ay isang henyo mula sa Eastern Continent, isang top graduate mula sa isa sa 3 dakilang akademya ng Iron Kingdom, at isang hindi pa natatalong puwersa sa arena. Kung kaya naman, naniniwala si Tom na hindi pa ito ang tamang panahon para harapin ni Arhan ang isang kalaban na kasing bigat ng Black Bride, kahit na isa rin siyang mahusay na mandirigma na may maraming potensyal. Pinapayuhan niya ulit si Arhan na mag-ipon muna ng mas maraming karanasan sa ibang laban at hamunin siya kapag sapat na ang kanyang lakas para tumagal laban sa ganoong puwersa. Naniniwala siya na ito ang tanging paraan para makapaghatid ng kamanghamanghang laban habang nananatiling buhay. Saglit na inisip ni Arhan ang mga sinabi ni Tom at simpleng nagpasalamat sa payo nito, pagkatapos ay idineklara niyang gusto pa rin niyang labanan ang Black Bride. Parang tunay na halimaw, inactivate niya ang kanyang lihim na technique, emotional manipulation. Sa nanginginig na mga kamay at paos na boses, nagpakita siya ng isang pagganap na sobrang kapanipaniwala na parang karapat-dapat sa parangal. Inaamin niya na takot siya, pero sinasabi niyang ayaw niyang tumakas mula sa takot. Pagkatapos ay hinihiling niya na hiramin ang isang espada mula sa bulwagan, sinasabing ang mga espiritu ng mga nakaraang mandirigma ay magbibigay sa kanya ng tapang. Para tuluyang makuha ang loob ni Tom, nag-alok siya ng win-win na kapag nakaligtas siya, magiging kanya ng lehitimo ang espada. At kapag namatay siya, pwede na lang itong kunin ni Tom mula sa kanyang bangkay. At para masiguradong tatablan pa ito, nagdagdag pa si Arhan ng huling galaw, nagpapanggap na tatanggapin niya ang pagtanggi ng walang reklamo. Matapos ang maikling panloob na laban, bumigay si Tom at pumayag na lumihis sa mga patakaran para sa kanya. Naniniwala siya na may diwa si Arhan ng isang tunay na mandirigma, kaya karapat-dapat siya sa eksepsyong ito. Sa halip na tumigil sa pagganap, lalo pang itinulak ito ni Arhan, muling nagtatanong kung hindi ba ito magdudulot ng problema. Lubos nitong pinataob si Tom at tiniyak niya ng may buong kumpiyansa, at sa puntong ito, tuluyan nang naapektuhan ang emosyon ni Tom. Paulit-ulit na yumuko si Arhan bilang pasasalamat habang si Liam ay nakatingin lamang sa gilid na aliw na aliw. Napansin pa nito na baka mas may talento pa si Arhan sa pag-arte kaysa sa espada at pwedeng kumita ng malaki sa industriya ng aliwan. Sa pagkakaayos ng lahat, masiglang inaabangan ni Arhan ang paglamon sa kanyang ikalawang espada at ang pagsasanib ng kapangyarihan nito sa kanya. Kinabukasan, sumabog sa sigla ang arena habang nagsisimula ang matagal ng inaabangang tunggalian. Umalinggaw ang sigaw ng mga tao, gutom sa dugo, habang si Black Bride, na suot ang kanyang natatanging Dark Bride na kasuotan, ay humakbang sa larangan ng labanan, ngunit sa likod ng entablado, mas madilim ang nangyayari. Iniutos na ng arena na durugin siya ng tuluyan at hindi lang basta talunin si Arhan, kundi putulin pa ang isa sa kanyang mga paa para sa mas matinding aliw ng mga manonood. Sa una, tinanggihan niya ito ng walang pag-aalinlangan, pero nang ipakita sa kanya ang gantimpalang isang alamat na Dragon Sword mula sa silangang kontinente, nagbago ang lahat. Ito ay dahil ang espada ay may malalim na kahulugan sa mga mandirigma mula sa kanyang bayan, at matagal na niya itong hinahabol. Sa harap ng ganitong alok, nanahimik siya, at inakala ng attendant na pumayag na siya, kaya pinilit siyang magpakitang gilas para sa madla. Sa kabila ng pagsang-ayon, hindi tuluyang naging walang puso si Black Bride, at pinilit siya ng kanyang konsensya na kausapin si Arhan ng personal at bigyan siya ng paraan para umatras. Binigyan niya ito ng pagkakataong umatras at iwasan ang darating, pero nadismaya siya nang dumating pa rin siya sa arena. Habang pumupwesto si Arhan sa labanan, huling beses niya itong binalaan na anuman ang mangyari ay pananagutan niya yon. Gayunpaman, habang ihahanda na niya ang kanyang espada, isang nakakakilabot na pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Naramdaman niya ang makapal na amoy ng dugo sa hangin pero mahirap paniwalaan na galing ito kay Arhan. Ang hindi niya alam, ang pakiramdam na ito ay nagmumula sa ikalawang espada na kakainin lang ni Arhan. Isang sandata mula sa Crowd City na minsang ginamit ng isang mandirigmang nababad sa dugo at nag-ukit ng sariling daan tungo sa kalayaan. Ang Crowd City ay dating isang magandang lugar na pag-aari ng isang bumagsak na republika, pero matapos humiwalay, ito ay naging isa sa 6 na malayang lungsod. Noong unang panahon, kilala ito bilang isang paraiso, isang lugar na puno ng kagandahan at kasaganaan. Ngunit ang imaheng iyon ay matagal nang nawala dahil ang lungsod ngayon ay naging isang nakapanlulumong bangungot kung saan ang kalayaan at pag-asa ay luho na hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Nagsimula ang pagbagsak na ito sa mga maharlika na ang kasakiman ay walang hangganan. Una nilang ipinagbili ang teritoryo ng lungsod sa isang dayuhang superpower na kilala bilang Golden Empire, at kahit pagkatapos noon, patuloy pa rin nilang pinagsamantalahan ang sarili nilang mga tao. Sa kalaunan, sinimulan nilang ipagbili maging ang mga pangunahing karapatang pantao para lang makautang sa Red Bank na nagtulak sa buong lungsod sa napakalaking pagkakautang. Dahil dito, ang mga mamamayan ng Crowd City ay nauwi sa pagiging walang iba kundi mga alipin.
Nawala ang karapatang pantao, at ang mga tao ay napilitang magtiis ng walang katapusang paghihirap. Isa sa mga nakamasid sa dahan-dahang pagkawasak na ito ay isang lalaking nagngangalang Fang, na walang nagawa kundi panoorin ang pagkalubog ng lungsod sa desperasyon. Nakikita niya ang mga ama na binubugbog hanggang mamatay habang nagmamakaawa sa kalsada, at mga ina na ibinebenta ang sarili para lang mabuhay ang kanilang mga anak. Ngunit nagbago ang lahat para kay Fang nang mamatay ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil sa simpleng lagnat dahil hindi niya kayang bumili ng gamot. Ang sandaling iyon ang bumasag sa kung anumang natitira sa kanya at nagsimula siyang magtanong kung bakit patuloy na tinatanggap ng lahat ang ganoong kalupit na kapalaran ng walang paglaban. Ang sagot ay hindi inaasahang dumating sa kanya isang araw sa isang pampublikong pagbitay. Ang bilanggo ay pinapatay lamang dahil lumaban siya sa isang lasing na turista na nanliligalig sa kanya. Karaniwan, ang karahasan sa loob ng lungsod ay binabaliwala, pero dahil ang biktima ay isang dayuhan, nagdesisyon ang mga otoridad na gawing halimbawa ang mamamayan. Sa kabila ng halatang kawalan ng hustisya, walang tumindig para magprotesta. Masyadong takot ang mga tao sa magiging kapalit nito, natatakot na ang anumang paglaban ay magdadala lamang ng mas matinding parusa mula sa mga dayuhan. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan pagkatapos ng pagbitay. Ang lungsod ay binalot ng nakakakilabot na katahimikan, at sa loob ng ilang araw, nagpatuloy ang katahimikang iyon. Parang isang marupok na tensyon na nagkukunwaring kapayapaan ang bumalot sa buong lupain. Pero hindi iyon kapayapaan, kundi ang mga turista at dayuhan na minsang minamaliit ang mga mamamayan ay naging maingat lamang. Ito ay dahil ang mga taong dati nilang tinatrato na parang basura ay nagpakita na kaya nilang lumaban, at ang realization na iyon ay naglagay ng takot sa kanilang mga puso. Sa unang pagkakataon, nagbago ang balanse. At mula rito, nakarating si Fang sa isang makapangyarihang konklusyon. Naniniwala siya na ang mga kadena na bumabalot sa mga tao ay hindi lang ipinilit sa kanila, kundi pinananatili rin ng sarili nilang takot at pagtanggap. Kung talagang gusto nila ng pagbabago, matagal na sanang nabasag ang mga kadena na yon. Ngunit naunawaan din niya na ang kalayaan ay hindi makukuha ng walang kapalit. Kakailanganin nito ng pagdanak ng dugo, at may isang tao na kailangang pasanin ang bigat na yon. Tinanggap ang realidad na ito, pinili ni Fang na pumasok sa anino bilang isang asasin, desidido na siya ang magiging tagahatid ng hatol. Handa siyang dumisan ang kanyang mga kamay ng dugo kung ito ang paraan para maibalik ang kalayaan at paraisong nawala sa Crowd City. At ngayon, ang mismong sandata ni Fang ay isa na nilamon ni Arhan at inaasahang makakatulong sa kanya para baliktarin ang laban na ito. Di nagtagal, umakyat sa entablado ang announcer at opisyal na idineklara ang simula ng matagal ng inaabangang labanan na nagpadaloy ng matinding sigla sa buong madla. Tahimik na pinag-aralan ni Black Bride ang aura ni Arhan, naaalala na noong una niya itong makita ay may dating ito ng isang mercenary. Ngunit ngayon, ang kanyang aura ay parang isang taong nababad na sa napakalawak na ilog ng pagdanak ng dugo. Napansin niya na si Arhan ngayon ay mas mukhang isang asasin na nababalot ng dilim at dugo. Patuloy niya itong pinag-aralan, sinusubukang unawain kung ano ba talaga siya, pero nauwi lang siya sa wala, hindi niya maintindihan ang kakaibang sitwasyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Arhan, sinusubukang alamin kung ano ang nagbago, pero walang nagtutugma. Masyadong malayo ang agwat ng nakita niya noon at ng nararamdaman niya ngayon, kaya hindi niya ito maipaliwanag. Gayunpaman, isinasantabi niya ang mga iniisip na yon at nagpasya siyang tapusin na ito. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang sumugod gamit ang isang eksaktong at mabilis na atake, inaasahang matatapos agad si Arhan. Ngunit sa kanyang gulat, madaling naiwasan ni Arhan ang atake, gumagalaw sa bilis na hindi dapat posible para sa kanya. Agad siyang natigilan dahil kagabi lang, mabagal at clumsy ang mga galaw nito, malayo sa kahit anong makakatapat sa kanya. Batay sa dating bersyon niya, walang senaryo na makakareact ito sa oras, lalo na ang makakakontra ng ganoon kabilis. Pero ngayon, parang ibang tao na siya. Bago pa makapag-isip si Black Bride, lumapit na si Arhan, umaatake gamit ang needle sa isang kamay at ang assassin's sword sa kabila. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada, napansin ni Black Bride ang mas nakakabahalang bagay. Ang paghina niya at mismong daloy ng kanyang galaw ay parang hindi natural, na para bang hindi sa kanya ang katawan na yon. Habang nagpapatuloy ang palitan ng atake, nakakasabay si Arhan sa bilis niya, walang hirap na tinutumbasan ang bawat palo. Lalong lumalim ang pagkalito niya dahil lahat ng tungkol dito ay salungat sa alam niya. Ang kaharap niya ngayon ay hindi na ang bagitong mandirigma na nakita niya noon kundi isang bagay na mas delikado na nagpipilit sa kanyang pagdudahan kung ano ba talaga si Arhan. Hindi pinapansin ni Arhan ang kanyang mga tanong at patuloy na kinukontra ang mga atake nito habang eksaktong iniiwasan ang bawat tama, pinipilit si Black Bride na pag-aralan ang estilo niya. Mabilis niyang napansin na kakaiba ang galaw nito dahil para itong mercenary at assassin ng sabay. Palaging nagbabago ang kanyang galaw ng walang delay, kaya sobrang hirap hulaan kung ano ang susunod na gagawin niya.
Ang tuloy-tuloy na paglipat ng estilo ay sumisira sa timing niya, at sa isang sandali, nabigyan nito si Arhan ng bahagyang kalamangan. Maging siya mismo ay ramdam kung gaano na siya kalayo ang narating, na pagtatanto na nalampasan na niya ang antas ng sword beginner. Gayunpaman, kahit gaano siya kagaling tingnan, alam ni Arhan na ang ginagawa niya ay puro mapanganib at pilit lamang na palabas. Alam niyang pinipilit niya ang mga galaw na hindi pa talaga niya lubos na pag-aari, at hindi nagtagal ay nagkatotoo ang kanyang takot. Unti-unting naka-adapt si Black Bride at tuluyang nabasag ang kanyang ritmo, napaatras siya. Matapos siyang ma-analyze ng buo, mahinahon siyang nagtanong kung may iba pa siyang trick, malinaw na napag-aralan na niya ito. Kasabay nito, sumabog sa sigla ang crowd. Nagulat sila na ang isang bronze rank fighter na tulad ni Arhan ay nakasabay sa walang talong Black Bride. Ang kanyang mga panalong laban ay nagbigay na sa kanya ng atensyon, at ngayon ay mas marami pang tumataya na baka makaligtas siya sa laban. May ilan pang naniniwalang maaari siyang manalo, habang ang iba ay nananatiling sigurado na imposibleng matalo ng isang baguhan ang isang tulad niya. Gayunpaman, mas lumalakas ang sigawan, may mga sumusuporta sa kanya, habang ang iba ay gusto lang siyang mamatay sa mas kahanga-hangang paraan kaysa sa parang basurang kalye. Sa kabila ng inday sa paligid, nananatiling alanganin si Arhan habang pinaplano ang susunod niyang galaw. Ramdam niya ang napakalakas na killing intent na nagmumula sa blade ni Fang, kasama ang mabigat na amoy ng pagdanak ng dugo na nakapaloob dito. Sa sandaling iyon, hinihimok ni Liam si Arhan na lubos na yakapin ang mga sensasyong nagmumula sa parehong needle ng mercenary at sa espada ng assassin. Ipinaliwanag niya na kahit magkaiba ang kanilang mga buhay, iisa lang ang layunin ng dalawang sandata. Ginawa ang mga ito para harapin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanilang may hawak, kaya mga espadang isinilang mula sa pakikibaka. Ngunit binalaan siya ni Liam na hindi magiging madali ang pagsipsip ng buhay ng isang assassin, lalo na para sa isang baguhan tulad niya. Kapag nawala siya sa kontrol, maaaring ang espada ang siyang lumamon sa kanya. Pinayuhan niya si Arhan na unawain ang buhay ni Fang, tanggapin ito, at gawin itong sarili niya. Dahil sa mga salitang iyon, tumatag si Arhan at nagsimulang huminga ng malalim. Sa bawat hinga, nagsimulang dumaloy ang mana sa loob niya, tinutulungan siyang mabawi ang kanyang composure. Napansin ito ni Liam at sinabi sa kanya na nagsisimula pa lang ang totoong laban. Ipinaliwanag niya na na-analyze na ni Black Bride ang kanyang kakayahan sa unang sagupaan, kaya hindi na siya magpipigil. Mula sa puntong ito, seryoso na siyang lalaban. Agad na naunawaan ni Arhan ang bigat ng sitwasyon niya dahil ang arena ay walang lugar na pagtataguan, at malaking disbentaha ito para sa kanya dahil ang lakas ng isang assassin ay nasa mga anino. Bukod pa rito, fully focused na ngayon si Black Bride, kaya wala na siyang element of surprise. Walang malinaw na bentahe, kaya napagpasyahan niyang ang tanging opsyon niya ay lumayo at patagalin ang laban hanggang sa maabot ang 3 minutong limit. Dahil sa isip na yon, mabilis na umatras si Arhan at nilayuan ang pagitan nila. Ngunit sa sumunod na sandali, agad na sinarhan ni Black Bride ang distansya, na ikinagulat niya. Mula sa audience, pinapanood lang ni Tom ang lahat ng walang sorpresa, dahil alam niya na hindi pa nauunawaan ni Arhan ang tunay na kapangyarihan ng Swordwalker. Sa antas na yon, kayang i-extend ng mga fighter ang kanilang mana palabas ng katawan, na bumubuo ng daan na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa opensiba at depensa. Ngunit mas mahalaga pa rito, ang kapangyarihang iyon ay maaari ring dumaloy sa loob ng kanilang katawan, na nagpapalakas sa kanilang pisikal na kakayahan hanggang sa superhuman na antas. Hindi nagtagal, nagsimula ang walang humpay na opensiba ni Black Bride, na nagpilit kay Arhan sa depensibang posisyon kung saan hirap na hirap siyang sumabay. Agad niyang napagtanto na pinipigilan lang siya nito kanina dahil ang bilis at lakas na ipinapakita niya ngayon ay lampas na sa naranasan niya dati. Desperadong naghahanap si Arhan ng opening o loophole, ngunit wala siyang makita. Napansin niya na hindi tulad ng karamihan sa mga fighter na may maliliit na pagitan sa bawat atake, perpekto ang kanyang swordsmanship. Bawat galaw ay tuloy-tuloy na konektado sa susunod, walang kahit anong puwang para sa counterattack. Para kay Arhan, ang estilo niya ay hindi na laban kundi parang sining. Bawat suntok ay parang brushstroke ng isang master painter, at ang battlefield ay tila canvas kung saan nililikha niya ang perpeksyon sa bawat indayog ng kanyang espada. Kahit nahihirapan siya, patuloy na naghahanap si Arhan ng paraan palabas habang humahanga sa mandirigmang kaharap niya. Nang muling sumugod ang isang malakas na atake, sinalubong niya ito gamit ang buong lakas niya, gamit ang parehong needle ng mercenary at ang espada ng assassin. Maging si Liam ay humanga sa teknik ni Black Bride. Ipinaliwanag na ang mga swordsman mula sa silangang kontinente ay nagsasanay ng martial arts, isang misteryosong anyo ng pakikipaglaban na inaayon ang galaw sa kalikasan. Kahit ang kanilang footwork ay kasinggaan ng balahibo, at bawat indayog ng espada ay elegante, bumubuo ng isang dumadaloy na linya sa hangin. Bawat magagandang atake ay bumabagsak na parang alon, at humihinto lamang kapag tumama ito sa kalaban sa dulo nito.
Patuloy na umiiwas si Arhan sa bawat walang kapintasang espada, ngunit sa mismong sandaling akala niya ay ligtas na siya, binasa ng Black Bride ang isang landas na tumama mismo sa kanyang sentro. At sa isang malakas na pagtalon, sumugod siya pasulong para tapusin ang kanyang obra. Ngunit ang matinding pressure ng paparating na atake ay nagtulak kay Arhan papasok sa buhay ng assassin na si Fang. Mula sa mga alaala ni Fang, ibinalik siya sa bulok na Crowd City, at sa dugong kailangang ibuwis ni Fang sa kanyang landas tungo sa kalayaan at sa laban niya laban sa mga korap na maharlika ng lupain. Ang tuloy-tuloy na pakiramdam ng kamatayan at ang mabahong amoy ng dugo pagkatapos ng bawat atake. At sa isa sa mga araw na iyon, sinubukang tumakas ni Fang mula sa mga humahabol sa kanya pero napunta siya sa isang dead end na walang labasan. Sa harap niya ay isang kalaban na lampas sa kaya niyang harapin kaya ang tanging paraan para mabuhay ay ang tumakas. At ngayon, kahit iyon ay nawala na. Habang binubuo ng kanyang kalaban ang isang desisyong landas, napagtanto ni Fang na ang kanyang buhay ay tuluyan ng papatapos. Ngunit sa paglusob ng kalaban, may nangyaring maituturing na isang himala. Napansin ni Fang ang isang maliit na butas sa depensa, na kalaunan ay naunawaan niyang siya rin ang paulit-ulit na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Habang papalapit ang kalaban at umaatake, kahit papaano ay naiwasan ito ni Fang at naghanda ng kontra-atake gamit ang butas na iyon. Sa mismong sandaling iyon, natapos ni Arhan ang pagsasanib ng alaala na iyon at nakita ang sarili niyang puwang laban sa Black Bride. Agad niyang sinaksak ang itaas na bahagi ng balikat nito na nagdulot ng pag-agos ng dugo. Nagulat ang Black Bride habang mabilis na lumayo si Arhan patungo sa kabilang dulo, sa wakas ay naunawaan kung paano nakakaligtas ang mga assassin kahit sa mga imposibleng sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya ito nagawa mag-isa, kundi dahil sa mga alaala ng isang henyo na assassin. Nagulat ang Black Bride na nagawa ni Arhan na basagin ang kanyang perpektong binuong landas sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang malubhang sugat na iniwan niya sa tadyang ni Arhan ay nagpakumbinsi sa kanya na maaaring doon na nagtatapos ang laban nito. Natigilan si Arhan habang ramdam na ramdam niya ang sakit sa kanyang tiyan. Napansin niya na ang Black Bride ay isang mas nakakatakot na kalaban kumpara sa kalaban ni Fang, na isa ring bihasang swordwalker. Hindi lang niya naiwasan ang isang nakamamatay na sugat mula kay Arhan, kundi nakapagdulot pa siya ng pinsala sa kanya sa loob lamang ng isang iglap. Dahil sa ataking iyon, parang mababali ang tadyang ni Arhan sa kaunting galaw lang, kaya nananatili siyang nakapirmi. Sa kanyang sugatang kalagayan, natatakot si Arhan na baka hindi na niya magamit ang mercenary o assassin arts, at mas lalong imposible ang paglikha ng distansya para bumili ng oras. Matapos suriin ang kanyang mga opsyon, napagpasyahan niyang ang pinakamainam na hakbang ay umatras at sumuko sa laban. Saglit niyang naisip ang opsyong iyon kahit na nakakahiya. Pero kahit papaano, buo pa ang kanyang buhay at maaari siyang mag-rank up ng maayos sa susunod. Gayunpaman, ang katigasan ng dugo ng mga karavan ay bumabalot sa kanya, na lalong nagpapatibay sa kanyang determinasyong magpatuloy. Nang makita ni Liam ang muling pagbangon ng loob ng kanyang batang inapo sa kabila ng imposibleng sitwasyon, napangiti siya ng may pagmamalaki. Maging ang announcer ay natigilan na ang isang bronze fighter, ay nakapagdulot ng sugat sa walang talong warrior queen. Nagsimula siyang magtaka kung balak pa bang magpatuloy ni Arhan sa kabila ng kanyang sugat. Nang makita siyang naghahanda para sa isa pang laban, napagtanto ng announcer na may potensyal si Arhan na maging isang bituin dahil sa kanyang walang humpay na determinasyon. Kaya't pinasigla niya ang crowd at inanunsyo na may humigit kumulang 10 segundo pa si Arhan para sa tabumpay. Habang nagbabanggaan sina Arhan at Black Bride sa kanilang huling sagupaan, pinapanood ni Liam ang kanyang batang inapo na sa tingin niya ay hindi isang henyo. Para kay Liam, ang isang henyo ay tumutukoy sa mga taong nakakahanap ng paraan sa gitna ng mga imposibleng sitwasyon. Palagi silang gumagawa ng sarili nilang landas kapag nahaharap sa mga pagsubok na tila imposible para sa lahat at nagtatapos na matagumpay. At ang mga henyo ay yaong ang mga nagawa ay tumatagal sa kasaysayan. Ngunit napagpasyahan ni Liam na malinaw na hindi kabilang si Arhan sa kanila dahil mahina ang kanyang katawan at mababa ang kanyang kakayahan sa espada. Habang ang mga karaniwang mandirigma ay mabilis na nakakapag-aral ng 10 hakbang, si Arhan ay kayang umabot ng wala pang 3 sa parehong oras na siyang limitasyon ng kanyang katawan. Samantala, nananatiling matatag si Arhan kahit nasugatan siya sa maraming bahagi dahil sa Black Bride. Dahil dito, naniniwala si Liam na maaaring kabilang si Arhan sa ilang itinuturing na higit pa sa mga henyo dahil hindi sila sumusuko. Ang mga piling ito ay tinatawag na mga alamat, at ang kanilang matinding determinasyon ay minsang nagdudulot ng malaking alon ng pagbabago na nagiging dahilan upang maging mga bayani sila. Naniniwala si Liam na ang walang tigil na paglalaban ni Arhan, kahit harapin ang pagkawala ng lahat ng mahal niya, ang siyang nagpapakaiba sa kanya. Dahil sa dilim na yon, hindi niya binitawan ang kanyang espada hanggang sa huling sandali. Itinuturo ni Liam na ito ang nagbibigay kay Arhan ng mga katangian upang maging isang bayani.
Gayunpaman, sa sumunod na sandali, gumawa ang Black Bride ng isang bagay na ikinagulat ni Arhan. Ginamit niya ang eksaktong galaw ni Arhan na parang mananayaw na mersenaryo upang atakihin siya at tiyaking alam niya ito. Sa kasamaang palad, bago pa maunawaan ni Arhan ang nangyayari, tumusok ang kanyang espada sa balikat ni Arhan na malubhang ikinasugat niya. Dahil dito, napagpasyahan ni Liam na medyo kulang ang pagnanais ni Arhan na maging bayani, ngunit hinihikayat niya itong huwag madismaya. Habang bumabagsak si Arhan sa mga bisig ng Black Bride na may nakatusok na talim sa kanyang balikat, inanunsyo ng host na tapos na ang itinakdang oras at idineklara si Arhan bilang panalo. Sumabog sa matinding sigawan ang mga tao nang ipahayag ng host na napromote si Arhan sa ranggong pilak at bibigyan ng pilak na medalya. Samantala, binitiwan ng Black Bride si Arhan at bumagsak siya sa lupa habang tahimik siyang pinagmamasdan nito. Kahit na iniligtas niya ang kanyang buhay, napansin ng Black Bride na malaki ang nagawa niya sa kanya dahil kapag hawak niya ang espada, hindi na niya mapipigilan ang sarili. Bagaman may tumatawag dito na talento at ang iba naman ay kabaliwan, para sa kanya ito ay karahasan lamang. Gayunpaman, biglang bumalot sa kanya ang kasabikan dahil matagal na mula nang makaharap siya ng ganoong kalakas na kalaban at lalo lamang nitong pinukaw ang kanyang interes kay Arhan. Sa sandaling iyon, isang tinig ang pumasok sa kanyang isipan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasunduan na kunin ang isa sa mga paa ni Arhan kapalit ng Dragon Sword. Ipinapaalam sa Black Bride na hindi niya matatanggap ang gantimpala kung hindi niya tutuparin ang kanilang kasunduan. Mula sa VIP na bahagi, ang nakakainis na maharlika ay nagbibigay ng utos sa kanya gamit ang isang kumikislap na orbi. Binigyan niya siya ng huling pagkakataon na kunin ang braso ni Arhan bilang tropeo para lamang sa libangan kapalit ng Dragon Sword. Habang patuloy siyang pinipilit ng nakakainis na tinig, nag-alinlangan ang Black Bride, ngunit kalaunan ay pinagmumura niya ito at pinutol ang telepatikong ugnayan bago isinuot ang kanyang espada sa lalagyan. Dahil dito, nagpasya siyang umalis muna sa lungsod, ngunit biglang sumabog ang maliwanag na liwanag sa kanyang harapan. Sinubukan ng Black Bride na unawain ito, at habang nararamdaman niya ang isang pamilyar, ngunit nakakabahalang aura, biglang nagmaterialisa si Liam sa kanyang harapan. Kahit si Liam ay nagulat sa hindi inaasahang pangyayari at iniisip kung ito ba ay bunga ng pagkawala ng malay ni Arhan o epekto ng matinding laban, binati niya ang Black Bride na tinawag niyang dalagang silangan. Sinasabi niya sa kanya na isa siya sa mga bihirang mula sa silangan na tinatawag na mga shaman na kayang makaramdam ng mga kaluluwa at nagtataglay ng makapangyarihang banal na enerhiya. Humahanga si Liam na may ganoong talas na pakiramdam ang Black Bride kasabay ng kanyang napakahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Samantala, wala pa ring malay ang Black Bride at iniisip kung ang nakikita niya ba sa harapan ay ilusyon lamang, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Ito ay ang katotohanan na ang taong nasa harap niya ay may Heart Sword, na isang bagay na tanging yaong mga nakaabot sa dulo ng espada ang maaaring makabuo. Ang Heart Sword ay simbolo rin ng isang taong nasa antas ng Sword Master. Naalala ng Black Bride na si Sword Master Carlos ay napapalibutan ng 10 namumulaklak na Heart Swords matapos siyang maging pinakamalakas na eskrimador sa mundo. Gayunpaman, ang dami ng Heart Swords sa ibabaw ni Liam ay ikinagulat ng Black Bride. Nagsimula siyang magbilang, at mula sa ilang dosena, ito ay naging daan-daan at libo-libo, hanggang sa mawalan na siya ng bilang at mapagtantong sakop nito ang buong langit. Pinagmasdan niya ito ng mabuti, ngunit hindi niya maunawaan kung anong uri ng nilalang ang nasa kanyang harapan. Naramdaman ito ni Liam kaya sinabi niya sa kanya na hindi pa siya sapat upang lubos na maunawaan ang mga sagot sa kanyang mga tanong. Hinihikayat niya siya na kaya rin niyang maabot ito, at ito ay tinatawag na lupain ng mga espada o ang huling hantungan ng lahat ng talim. Sa isang iglap, nawala ang ilusyon na yon sa kanyang harapan. Bago tuluyang maglaho, sinabi ni Liam na inaasahan niya ang araw na muli silang magkikita, at tinawag pa niya itong Siolian, na siya palang tunay niyang pangalan. Napatulala si Siolian habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga kwento ng kanyang ama. Noon, sinabi sa kanila ng kanyang ama ang isang alamat tungkol sa mga eskrimador na umaangat kapag ang kanilang antas ay umabot sa kalangitan. Sabi ng ama ni Siolian, ang mga ganitong eskrimador ay pumupunta sa lupain kung saan naninirahan ang mga immortal. Ipinaliwanag niya na ito ay isang paraisong puno ng kaligayahan, kung saan ang mga yumaw ay muling sasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi rin niya kay Siolian na wala siyang pagsisisi kung sakaling balang araw ay magkakasama silang muli bilang pamilya sa lugar na yon. Matapos masilayan si Liam kahit saglit, napagtanto ni Siolian na ang alamat mula sa kwento ng kanyang ama ay totoo at ang Diyos ng Espada ay tunay na umiiral. Kinabukasan, nilapitan ni Siolian si Arhan sa silid ng paggaling at ipinakilala ang sarili sa kanya. Ngunit nagulat at naguluhan siya nang hilingin nitong sumama sa kanya, kaya muli niyang tinanong kung may sira ba ang ulo nito matapos ang matinding laban nila sa arena. Gayunpaman, malinaw na sinabi ni Siolian na balak niyang manatili sa kanyang tabi upang makita, marinig at maramdaman ang lahat.
Sinabi niya kay Arhan na ang pagsunod sa kanya ang pinakamabilis na paraan upang maabot ang kanyang pangarap na makarating sa dulo ng espada, at halos nagmakaawa siya na payagan siya nito. Nalilito si Arhan habang nakatingin sa kanya, nagtataka kung ito ba ay bagong uri ng panlilinlang. Dahil wala itong saysay na ang makapangyarihang Black Bride ay mag-aalok na maging tagasunod ng isang marupok na tila salaming katawan na tulad niya. Nang makita siyang naguguluhan, sinabi ni Liam kay Arhan ang nangyari sa kanyang pakikipagtagpo kay Seolian matapos siyang mawalan ng malay sa arena. Buong pagmamalaking sinabi ni Liam na nabihag siya ng kanyang napakalakas na walang hanggang raise. Halos masuka si Arhan habang pinapanood ang kanyang matandang ninuno na kumikilos na parang baliw na bagong salta. Nagpatuloy si Liam sa pagyayabang na mula pa noong unang panahon, ang mga eskrimador ay agad nagiging tapat niyang tagasunod sa simpleng makita lamang ang kanyang anino. Pagkatapos ay sinabi niya na naawa siya kay Arhan dahil sa kanyang edad, dapat ay nasa piling na siya ng isang babae at nararanasan ang matinding pag-ibig kasama ang isang tulad ni Seolian imbes na habulin ang dugo at paghihiganti. Sa kasamaang palad, dahil napilit si Arhan ng tadhana na tahakin ang landas ng espada, pinapayuhan siya ni Liam na isantabi ang anumang ugnayang romantiko. Sinabi niya na ang pagkapit sa ganitong mga damdamin ay magpapahina lamang sa kanya at hahadlang sa kanyang pag-unlad. Ipinapaalala rin ni Liam na siya ay inapo ng karavan at isang tagapaghiganti para sa mga nawala sa kanila. Hinihikayat niya si Arhan na timbangin ang halaga ni Seolian bilang isang eskrimadora at alamin kung totoo ba ito. Tahimik na pinagmasdan ni Arhan si Seolian at napansin niyang isa siyang mataas na antas na asset na nais sumumpa ng katapatan sa kanya. At dahil kinilala rin ni Liam ang kanyang talento, magiging malaking tulong si Seolian sa pag-abot ng kanyang layunin. Naalala ni Arhan kung gaano siya kagaling noong kanilang laban, at napagpasyahan niyang siguradong magtutulak ito sa kanya upang mas gumaling pa. Kaya ipinakilala niya ang sarili ng maayos at tinanggap siya bilang kakampi at kapitbahay, at si Seolian naman ay nagpaubaya ng sarili sa kanyang pangangalaga. Habang pabalik sila sa karavan, sinabi ni Arhan kay Seolian na nais niyang linawin ang isang bagay bago sila makarating sa kanyang teritoryo, at hiniling niyang huwag sana itong mapagkamalan ng mali. Sinabi ni Arhan na siya ay nasa isang komplikadong sitwasyon na hindi niya maipaliwanag ng maayos, ngunit sa kabuuan, hindi siya maaaring makipagrelasyon sa kanya. Agad na nagbago ang mood matapos itong sabihin ni Arhan, at nagpatuloy siya na malamang ay hindi rin siya tinitingnan ni Seolian sa ganoong paraan. Gayunpaman, pinaalalahanan niya na magkaiba sila ng kasarian, kaya maaaring magbago ang mga bagay nang hindi inaasahan. Kung sakaling mangyari iyon, nais ni Arhan na malinaw ang paninindigan ni Seolian. Sumagot si Seolian at sinabing naintindihan niya ang pag-aalala nito, ngunit tiniyak niya na hindi ito kailangan. Tuluyang winasak ni Seolian ang ego ni Arhan nang sabihin niyang hindi siya ang tipo nito, kaya imposibleng mangyari ang kahit ano sa pagitan nila. Halos mamatay sa kakatawa si Liam nang marinig ito, ngunit hindi pa doon natapos si Seolian. Sinabi pa niya na mas gusto niya ang mga lalaking mas matangkad sa kanya, may matipunong katawan, at may matalim at mabigat na presensya. Talagang dinurog niya si Arhan sa pagsabing ayaw niya sa mga payat at mahihinang lalaki. Dagdag pa niya, masyado raw malambot tingnan si Arhan, at mukhang uri siya ng taong hihingi ng paumanhin kahit iba ang nagsimula ng gulo. Sobrang harsh ng pang-aasar niya na pati ang karwahe na driver ay pinagpapawisan para kay Arhan. Sinabi ni Seolian kay Arhan na wala siyang galit sa kanya, pero halata naman na hindi siya ang tipo nito. Matapos nito, tinanong ni Seolian kung kailangan pa ba niyang magpatuloy. Ngunit nahihiyang sumagot si Arhan ng hindi na, dahil baka matunaw na siya kung may isa pang round ng pang-aasar mula sa diretsahang babae. Dahil tapos na yon, sinabi ni Seolian na may iba pa siyang itatanong. Tinanong niya kung may ibang kapitbahay pa sa kanyang ngayon dahil sinabi niyang siya ang pangalawa. Binanggit ni Arhan na may isang kabalyero na bagong lipat at sigurado siyang magkakasundo sila. Ipinaliwanag ni Arhan na si Patel ay hindi lamang magaling kundi mabuting tao rin. Sa katunayan, sinabi niya kay Seolian na napakabait ni Patel. Hindi nagtagal, nakarating sila sa nayon, at pagkalabas nila ng karwahe, napansin ni Arhan na maliit lang ang dalang gamit ni Seolian at tinanong niya kung iyon lang ba talaga ang meron siya. Kinumpirma ito ni Seolian at sinabi na hindi naman siya masyadong mabigat magdala ng gamit. Sabi niya sapat na ang isang espada at isang araw na rasyon, dahil kung maubos man iyon ay madali lang siyang makakakuha muli. Samantala, napansin ni Seolian na maraming laman ang bag ni Arhan. Naalala rin niya na isang espada lang ang dala ni Arhan sa arena, ngunit ngayon ay may hindi bababa sa 3 punyal na siya. Sinabi ni Arhan na nasira ang kanyang espada sa huling laban, kaya kumuha na lang siya ng kapalit habang nasa lungsod siya. Sa kabutihang palad, mas malaki pa ang kinita niya dahil sa promosyon niya sa silver rank, at dahil dito ay nakabili rin siya ng ilang armor na kulang sa kanya. Masaya si Arhan na nakarating siya sa Ferma, ang lungsod ng mga espada. Pagdating nila sa pasukan ng kastilyo, sinalubong sila ng isang nakakagulat na tagpo.
Si Patel ay nakatayo sa gitna ng mga bangkay na kanyang pinutol. Nagulat si Patel nang makita si Arhan na bumalik at humingi siya ng paumanhin sa nakakahiyang eksenang ito. Sinabi niya na may mga hindi imbitadong bisita na dumating kaya wala siyang oras para maglinis. Napansin ni Patel si Seolian at mumiti siya sa kanya dahil agad niyang nakita na siya ang bagong kapitbahay na nabanggit niya. Patuloy pang nagsasalita si Patel, ngunit pinutol siya ni Arhan at sinabihang huminga muna siya. Mukhang tulala si Seolian habang nakatitig sa madugong eksena sa kanyang harapan. Nahihiyang lumapit si Arhan kay Patel para bumulong dahil nasira niya ang imahe ni Patel bilang isang napakabait na tao na inilarawan niya kay Seolian. Samantala, kitang-kita ni Seolian na walang anumang karaniwan sa nayong ito. Matapos silang makapagpahinga, ipinaliwanag ni Patel na ilang mananalakay ang dumating habang wala siya. Sa kabutihang palad, may ilan na umatras matapos niyang magbabala, kaya walang masyadong malubha na nangyari. Gayunpaman, mga isang linggo na ang nakalipas, isang ganap na ibang grupo ang nagsimulang tumarget sa nayon. Sinubukan ni Patel na ayusin ito ng mapayapa, ngunit inatake siya ng mga ito noong araw ding iyon. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tapusin sila, kaya ganoon ang nakita nilang nakakatakot na tagpo. Ipinaalam niya kay Arhan na base sa kanyang nakalap na impormasyon, hindi ordinaryong bandido ang mga ito dahil tinatawag nila ang kanilang sarili na Red Wolf Brotherhood. Nagulat si Arhan dahil ang mga pangalang may kulay na sinasamahan ng hayop ay karaniwang para sa mga Night Order. Kinumpirma ito ni Patel at ipinaliwanag na ang ganitong mga pangalan ay sumisimbolo ng pagkakakilanlan at layunin. Bilang isang dating kabalyero, itinuturing niyang paglapastangan ang paggamit nito ng mga bandido na walang batas. Gayunpaman, nagbabala siya na lalo nitong pinapalala ang sitwasyon. Nang tanungin ni Arhan kung bakit, ipinaliwanag ni Seolian na ang grupong may lakas ng loob na gayahin ang mga kabalyero ay malamang malaki ang saklaw o may pinamumunuan na isang makapangyarihang nilalang na kayang maliitin ang mga kabalyero. Sa mismong sandaling iyon, sinabi ni Liam kay Arhan na perpekto ang grupong ito bilang biktima niya. May mapaglarong ngiti, hinimok niya si Arhan na gamitin ang talim ni Fang upang lipulin ang mayabang na Red Wolf Brotherhood nang walang tulong ni Seolian at Patel. Ngunit hindi mapakali si Arhan at inasahan na niyang may ipapagawa na naman si Liam na imposibleng gawain dahil matagal itong tahimik. Agad niyang tinanggihan ang mungkahi, sinasabing kahit si Patel na isang sword walker ay nahirapang harapin lang ang ilan, kaya hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang ipadala ni Liam para kalabanin ang buong organisasyon nang hindi alam ang kanilang tunay na lakas. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Liam ang dugong bakal na nananalaytay sa kanyang katawan bilang isang karavan. Sinabi niya na ang bakal ay mas tumitibay habang hinahampas ng paulit-ulit. Idinagdag niya na ito ang perpektong pagkakataon upang tunay na mamaster ang espada ni Fang at kung magagawa ito ni Arhan ng mag-isa. Naniniwala si Liam na sa wakas ay makakagawa siya ng sarili niyang landas sa halip na basta gayahin lamang ang mga buhay na nasa loob ng mga espadang kanyang kinakain. Ang isang pahayag na iyon ay agad tumama kay Arhan, at walang pag-aalinlangan siyang lumingon kay Patel at tinanong ang lokasyon ng pinagtataguan ng mga bandido.